Nang sa gayon, makapasok tayo sa isang kalagayan na nasa loob natin talaga ang manalangin para sa mga may sakit. At ngayon, nais din nating isama sa panalangin itong darating na pagpupulong ng mga businessmen dito na magsisimula na sa susunod na Huwebes ng gabi. May mga mahuhusay silang mga tagapagsalita sa pag-Tucson. Kaya't sa Tucson na ako naninirahan ngayon. Bali, pangalawang taon ko na ito roon. At gaya nga ng lagi ko nang sinasabi, doon ako naninirahan sa Jerusalem. Di ko nga lang makumbinsi yung pulis, kaya't kagabi binibigyan na nila ako ng ticket na Jerusalem nga naman talaga yon. Ako nga'y nagmamaneho at binabagtas ko noon yung Apache Junction at namatayan ako ng isang ilaw. Yung ilaw ko sa harap, yung dimmer, at sinusubukan ko sanang makarating sa isang gasolinahan at namatayan naman ako ng isa pang ilaw. At mangyaring ngang napalingon ako sa likod ko. At nakita ko yung pulang ilaw ng pulis. Pinahinto niya ako at sabi niya, "Alam mo ba kung bakit kita pinahinto?" Sabi ko, "Opo, Chief, namatayan kasi ako ng ilaw." Sabi niya, "Yun nga, alam mo ba ang paglabag yan?" Sabi ko, "Opo, Chief, pero di ako makarating agad sa gasolinahan. Wala po akong makita. Naghahanap nga po sana ako." Sabi niya, "Taga saan ka ba?" Sabi ko, "Jerusalem." Sabi niya, "Saan? Saan ka mo?" Sabi ko, "Jerusalem." Sabi ko, tingnan na niya yung lisensya ko. Sabi, "Ministro ka?" Sabi ko, "Opo, Chief." Sabi ko, "Taga Jerusalem po ako." Sabi, "Saan ba yun? Sa ibayong dagat?" Sabi ko, "Hindi po, Chief. Dito po yun sa may burol dito sa Tucson. Yun kasi ang tawag doon." Sabi ko, "Nanggaling ako sa Jericho rito. Nagmiministro ako rito sa Lambak." Nakakapagtaka nga na di na niya ako binigyan ng ticket, di po ba? Pero binigyan niya pa rin ako ng kaunting, "Apurahin mo na't ipaayos mo na yan, kundi, Panginoong Yesus, ipinagkakatiwala po namin ang aming mga sarili sa iyo para sa gawaing ito. Aking inaalala ang lahat ng mga bagay na iyong sinabi sa akin at maging lahat ng mga bagay na iyong ginawa sa harap ng mga tao. Kaya naman, dahil dito'y ibinibigay namin ang papurit luwalhati. Pero naalala ko, nung nakarang taglagas, habang nagbibiyahe ako, mga 500 milya pahilaga mula rito, nung ipakita mo sa akin ang bundok na yun at nagsabi, "Bumalik at manalangin ka para sa mga may sakit," hanggang sa dumating ang oras. At heto na po ako, Panginoon, hindi sa harap ng mga taong narito, hindi ako sa kanila dumudulog, sa iyo po ako dumudulog. At heto na po ako na handa nang maglingkod sa iyo sa gabing ito, upang gawin kung ano lamang ang iyong iniutos sa aking gawin. Iyo pong tulungan ako, Ama. Yan ang dalahin ko, sa pangalan ng Panginoong Yesus Kristo. Amen. Atin na pong buklatin ng Biblia ngayon sa Aklat ni San Mateo bilang teksto. At ating basahin ng San Mateo, ika-24 na kabanata, at sa ika-32 at ika-35 talata, lahat ng nakapaloob. Sa puno ng igos nga ay pag-aralan ninyo ang kanyang talinghaga, pagka nananariwa ang kanyang mga sanga, at sumusukling ang mga dahon, ay nalalaman ninyo na malapit na ang tag-araw. Gayon din naman kayo. Pagka nangakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na siya'y malapit na, nasa pintuan nga. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito, hanggang sa mga ganap ang lahat ng mga bagay na ito. Ang kalangitan at ang lupa ay lilipas, datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Nais kong humango ng munting teksto mula rito, ang kanyang di nabibigong mga salita ng pangako. Ang pananampalataya natin nakabatay nga rito sa di nabibigong salita ng pangako. Ang tao, sa lahat ng panahong nagdaan, ay nagtitiwala rito sa mga pangako ng Diyos. Ngayon, kung kayo nga, sa buong buhay nyo, ay mapunta sa isang gawaing pagpapagaling at ninanais nyo na mailagak ang buong nyong atensyon sa abot ng makakaya nyo, nais kong gawin nyo na ito ngayon. Nais nating makitang ang Panginoon ay niluluwalhati. At tunay nga akong nananampalataya na ang bawat salita ng Diyos, bawat pangako na kanyang binitawan ay totoo. At ito'y para sa sino mang tatanggap dito. At ngayon, may ilang tao na nagsisikap talagang matanggap ito. At di nga lang yun makamit. May ilan namang natanggap talaga ito. At may mga ibang nakamit nila ito nang wala man lang kahirap-hirap. Ngayon, kaya kailangan nating ipangaral ang ebanghelyo na ang kagalingan ay para sa lahat. Gayong alam nating di yun ganon. Para sa lahat naman kung magagawa nilang tanggapin ito. Pero alam nating di lahat sila roon ay makakatanggap nito. Gusto ko lang maging tapat sa inyo sa abot ng nalalaman ko. Sa ganon din, ay kailangan nating ipangaral ang kaligtasan, na ang kaligtasan ay para sa lahat. Gayong alam nating di lahat sila doon ay makakatanggap nito. Di naman lahat ng tao ay makikita ang mga bagay na ito. Sabi ni Jesus, "Mapapalad ang inyong mga matang na nakakakita
inyong pangunawa, dahil marami ang hindi na nakakaunawa rito. At ang makalangit na pagpapagaling ay para sa mga taong nananampalataya, pero di ka naman makakapanampalataya hanggat may bagay ka muna riyan sa loob mo na magdudulot sa inyong manampalataya. At pagkatapos, kung ang mga gaway na gawa sana, sabi ni Jesus, sa Sodoma at Gomora, na nagawa sa mga bayan ng Kapernaum, sa mga bayan doon, na dinaanan niya, sabi niya, disinsanay, nangakatayo pa sila hanggang sa araw na ito. At sinasabi ko, kung yung mga gawa, makapangyarihang mga gawa na nagawa rito sa Phoenix, ay nagawa sana doon sa Sodoma, o di sana'y nandyan pa rin ito hanggang sa araw na ito ngayon. At wala sana doon sa ilalim ng alat ng dagat na patay. Ngayon, ang dahilan ngay, lahat ng mga tao rooy inaabot ito. Lahat sila roong mga may sakit. Pero kung huhinto lamang sila kahit konting sandali at sisikaping isaalang-alang yaong ibig sabihin ng salita, ang pananampalataya ngay sa pamamagitan ng pakikinig sa salita ng pangako. Kung wala sa iyo ang pangako, lumalakad ka lang yan sa sarili mong pananampalataya. Pero kung magagawa mong kunin ng pangako ng Diyos, yan ngay pangako talaga sa iyo ng Diyos. Yung babaeng yun na humipo sa damit niya, wala naman siyang pangako sa ganung bagay. Pero yung pananampalataya ng babae, na wala namang kalakip na pangako, nakatanggap pa rin yung babae ng kagalingan. Ngayon, kung nagawa niyang makatanggap ng kagalingan, sa pamamagitan ng pananampalataya niyang yun, nang kahit walang kalakip na pangako nung gawin niya yun, gaano pa naman kaya tayo na makakamit natin ang ating kagalingan sa pamamagitan ng pananampalataya sa pangako na Diyos mismo ang naghahayag at nagpapatutuo sa harap natin at naghatid nito sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita na dumating at pinatunayan ng kanyang salita. Tingnan nyo nga itong maliliit na mga batang kahandog ko lang. Kapwa sila himala buhat sa Diyos. Lampas sa kayang ipaliwanag ng pangunawang medikal. Kita nyo? Isipin nyo nga ang mga bagay na yan na nagawa. Ngayon, ang Diyos ba'y nagtatangi ng tao? Hindi po. Kung pagagalingin niya ang isa, pagagalingin din niya yung isa pa. May isang bagay ka lang na dapat mong gawin. At yun ay, ilaan mo ang pananampalatayang yan. At yung pananampalatayang yan ay isang bagay na alam mo. Di nga isang bagay na nakuha mo kung saan-saan. Hinula-hulaan mo lang. May pagkakaalam ka rito. May bagay na napangyari. Ngayon, sa bawat panahong nagdaan, nanangan ang mga tao rito. Ang dahilan kung bakit kinuha ko ang tekstong ito para sa ilang minuto natin dito, ay dahil sinabi nga niya roon, ang kalangitan at ang lupa ay lilipas. Datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. At nagbitiw nga siya ng pangako rito, na ang lahing yun, sila nga'y, sabi, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa mga ganap ang lahat ng mga bagay na ito. Kung mangyaring may di mananampalataya na nakaupo rito ngayon, isa nga yan sa pinakamalaking katikisuran na hadlang sa isang di mananampalataya. Iniisip kasi nilang ang tinutukoy rito ni Jesus ay yung lahi na kinakausap niya roon noon. Ngayon, para mailatag na ito ng maayos, para makadako na tayo sa teksto, tinanong nila siya ng tatlong tanong. Kung mapapansin niyo roon, sa ika-24, doon sa simula nung ika-24 na kabanata rito, mababasa natin ang mga salitang ito. At lumabas si Jesus sa templo at payaon sa kanyang lakad at nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad upang sa kanya ipamalas ang gusali ng templo. Datapwat si Jesus ay sumagot sa kanila, hindi ba ninyo na nakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanang sinasabi ko sa inyo, dito'y walang may iwang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. Ngayon, nasa bayan pa siya nito noon, sa may templo. Ngayon, ano na raw? At samantalang siya nakaupo sa bundok, lumabas siya ng templo at tumakyat sa ibabaw ng bundok ng Olibo. Nakaupo sa bundok ng mga olibo ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang kanyang mga alagad na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? Ano ang magiging tanda ng iyong pagparito? At ang tanda ng katapusan ng sanlibutan. Tinanong nila siya ng tatlong tanong, at kanyang sinagot sila sa bawat tanong nila sa kanya. Tatlong tanong. Kita nyo? Una, kailan mangyayari na walang may iwang bato sa ibabaw ng ibang bato? At ano bagang magiging tanda ng iyong pagparito? At ano ang katapusan ng sanlibutan? Tatlong tanong. At kanyang sinagot ang tatlong tanong na yan. Mga batikang nagsisipag-aral. Ngayon, inilalagay nila ang unang tanong na yan nung sabihin niyang, magsipanalangin kayo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa panahon ng taginaw o sa sabat man. Kanilang ang inilalagay yan sa hinaharap pa raw ng pagparito ng Panginoon sa katapusan ng sanlibutan. Nangyari na yan noong AD 70 pa, noong yung dakilang Romanong sundalong yun, o dakilang hukbo, si Tito, at ang kanyang pangkat ay lumusog doon. Ito ngang dakilang general ng Roma, noong kubkubin nila ang pader,
gaya ng pauna ng sinabi sa kanila ni Jesus. At makikita ninyong makukubkob ang Jerusalem ng mga hukbo. Ang nasa bukid ay huwag nang magbalik pa sa bayan. Ngayon, ano pang mabuting magagawa nun? At may ilang tao na pilit nilang tinataguyod ang kanilang doktrina sa pamamagitan niyan, na ang mga tao ay nasa oras pa rin daw ng Sabat sa panahon niyan. Ipinangingilin ang araw ng Sabat sa pagparito niya. Bueno, kung ang pagparito'y pambuong mundo, di nga maaaring ipinangingilin ninyo ang Sabat niyan. Dahil doon sa kabilang ibayo, araw ng Sabat, at sa kabila naman, yung araw doon ay isang araw na ang nakalipas matapos ang Sabat. Kita nyo? Kaya hindi yun ganon. Yung pangingilin ng Sabat ay para doon sa mga tao sa ilang noon. Hindi sa iglesyang pambuong mundo, kita nyo? At sa lahat ng samot-saring bagay nilang ito, ipinapaliwanag nila rito ang mga kasulatan ng wala man lang Espiritu Santo na gumagamit ng matuwid dito at nagpapakita kung ano bang talaga ang mga ito. Pero heto nga ang kinakausap dito ni Jesus sa aking abang palagay. Ito ngang sinabihan niya rito na lahing ito, sa madaling sabi, lahi na nakakita sa punong igos sa pagsupling nito ng kanyang usbong. Kita nyo, sabi niya rito, pagka ang puno ng igos ay nagsimula na, nanariwa na, at sumusupling na yung ano nito, yung mga sanga niya, masasabi niyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, kita nyo, kapag nakikita nyo na ang lahat ng mga ito, ay talastasin nyo ang panahon. Kapag nakikita nyo na ang tatlong tanong na ito na may kaganapan na, napipinto na ang panahon. Ang lahing ngang yan na nakakita sa puno ng igos, at ang puno ng igos na yan ay sa tuwinay ang Israel. At pagka ang Israel ay makabalik na sa lupang tinubuan nito, at maging isang bansa na, hindi lilipas ang lahing ito, hanggang sa maganap na nga ang lahat ng mga bagay na ito. At mga kaibigang Kristiyano, sa gabing ito, sa matinding kalituhan na ito sa mga kasulatan, na iniisip ng mga tao na nakakalito, tayo ngay nabubuhay na ngayon para makita ang siya mismong lahat ng sinasabi niya rito'y may kaganapan na. Ang kasunod na nito'y pagparito na niya. Ang Israel ay nasa lupa na niyang tinubuan. Siya'y sarili na niyang bansa. May sariling salapi, sariling watawat, miyembro ng UN. Isa na talaga siyang bansa sa unang pagkakataon, sa halos 25 taon, mula nung huli siyang maging bansa. At ipinangako ni Jesus na ang lahi, at sa Biblia nga, ang isang salin lahi, inukulan ng 40 taon. Mula sa panahong maging bansa ang Israel, hanggang umabot sa 40 taon, sa loob ng panahong yan, siya'y paririto. At kung totoo nga yan, kaya't hahantong na nga sa pagparito. Bueno, at isa pa pong bagay, kada 2,000 taon, may bagay nga na nagaganap sa lupa, at ang politika't lahat ay pumapalya. Kinakailangan ngang magsugo ang Diyos ng tulong mula sa langit. At doon sa unang 2,000 taon, ang mundo ngay winasak sa pamamagitan ng tubig. Doon naman sa ikalawang 2,000 taon, naparito si Kristo. At ngayon ngay, 1964 na, at sinasabi nilang 17 taon na lang tayo doon. Ngayon nakita nyo na napipinto na talaga. Ang susunod ay aantabayanan na natin ang pagparito ng Panginoon. Lahat ng iba pang mga tanday naglalakip-lakip na talaga rito. Kaya naman sa gabing ito, kaya't sinisikap kong iparating sa mga tao na manatili ng eksakto sa pinangakong salita. Kung ano lamang ang sinasabi ng salita, sadyang manatili lamang dyan. Ngayon, nung lumapit ako kay Kristo, batit kung dapat ay may dako akong kinakailangan kong pagsaligan na tatayuan ko. Ako nga'y ordinado noon sa Iglesyang Missionary Baptist. Kaya naman, nung makita ko na yung doktrina ng Iglesyang Missionary Baptist ay taliwas talaga sa kasulatan, kaya di ko pwedeng ilagak na lang. Ibatay ang pag-asa ko sa doktrina ng Iglesyang Missionary Baptist. Kaya naisip kong magpunta na lang doon sa iglesia ng nanay ko. Isa po siyang Methodist, at naisip ko nga na doon na lang ako magpupunta. Naghanap uli ako. Mangyari ngang naisip kong kung si Jesus ay pupunta para sa mga tao doon sa Methodist, tiyak na iiwan niya ang mga Baptist. Kung sa mga Baptist naman siya pupunta, iiwan niya ang mga Methodist. Pero nasumpungan ko nga sa magkabilang grupo na maiinam naman ang mga tao roon. At nabatid ko ngang kung sa isang partikular na iglesia siya magpupunta, alin kayang iglesia ang pupuntahan niya? Siyang naran halos yan na iba't ibang mga organisasyon. Hindi nga niya hatulan ang mga tao sa pamamagitan ng iglesia. Kanyang hatulan ang mga tao sa pamamagitan ni Jesus Kristo. At si Jesus Kristo ang salita. San Juan, unang kabanata, sabi, nang pasimula ay ang salita. Noong ang Diyos, nang pasimula, bago ito naging salita, isa muna itong kaisipan. At pagdaka, ng pasimula ay ang salita. At ang salita ay sumasa Diyos. At ang salita ay Diyos.
Diyos lahat-lahat. At pagkatapos nung bigkasin ng Diyos ang kanyang salita, magkakagayon nga ito. Itinalaga na ng una ang iglesia niya, bago pa maitatag ang sanlibutan. Aharap ito sa kanya na walang dungis o kulubot. At ang tiktak ng orasan ay umusad na. At masusumpungan nga ito, isang iglesia, malwalhating iglesia, walang dungis o kulubot. Umaasa akong tayong lahat dito sa gabing ito ay kabahagi ng iglesyang yun. At hayan nga't may nag-iisang paraan lang para makapasok sa iglesyang yun. At diyon sa pamamagitan ng kahit anong denominasyon. Papasok ka rito sa pamamagitan ng bagong kapanganakan. At sasabihin nyo, bueno, sumasampalataya ako riyan. At kung sumasampalataya ka nga, sasang-ayunan mo ng may diin ang bawat salita sa Bibliang ito ng Amen. Lahat ng sinasabi ng Biblia, dahil si Kristo ito, at ikay bahagi ni Kristo, at ang Espiritu Santo ay inihahayag ang katotohanan ito. Ang bawat kapanahon ay may nakalaang bahagi ng salita na dapat maganap. Sa tuwin ay nagsusugo ang Diyos ng propeta. Ang salita'y dumarating sa propeta. Ang salitang nasusulat, kumikilala ng pag-iisip ng puso. Napapansin niyo ba lagi kahit noon pa? Ang propeta, kaya nalalaman niyang isa siyang propeta, ay dahil ang salita ng Diyos ay kumikilala ng pag-iisip na naroon sa puso. Sinasabi na, bago pa man ang mga bagay-bagay, paunang tagapagsabi at tagapagsabing pauna. Nasubukan niyo na bang kumuha ng diksyonaryo, yung lumang Hebreong diksyonaryo, at tingnan doon kung anong ibig sabihin ng salitang tagakita? Isang tao yun na mayroong makalangit na kapahayagan ng salitang nasusulat at sadya nga yung pinagtibay na nakikita na niya bago pa lang ang mga bagay na paunang sinasabi niya at mangyayari nga ang mga bagay na yon. Ngayon, gaano nga yung tumitipo sa kasulatan? Saktong-sakto nga, kung mayroong isa sa gitna ninyo na espiritual o propeta, akong Panginoon ay pakikilala sa kanya. Kakausapin siya sa pamamagitan ng mga pangitain. At kung mangyari ang mga bagay na yon, kung magkagayon, ang Diyos nga ito, kung di naman mangyari, kung magkagayon, ay huwag niyo siyang pakinggan, huwag niyo siyang katakutan, sa halip ay huwag niyong pansinin. Subalit ang salita ng Diyos ay tama nga sa tuwina, sa makatuwid. Sa ganung paraan nila nalalaman kung ang isang taong nagsasalita ay may tamang kapahayagan sa salita o wala sa makalangit na salitang nasusulat dahil may salita dapat siya ng Diyos na dumating sa kanya. Ngayon, tayo nga'y manatili roon. Ilagak natin ang ating mga sarili at ang ating pagtitiwala sa salitang ito. Sasabihin nyo, kapatid na Branham, doon sa lumang tipan yan, yung mga propetang yan, ang Diyos sa Biblia, sa mga Hebreo, unang kabanata, sabi, ang Diyos sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan, ay nagsalita sa ating mga magulang sa pamamagitan ng mga propeta. Sa huling araw na ito, ay nagsalita sa pamamagitan ng kanyang anak, na si Jesus Kristo. Kita nyo, si Jesus Kristo nga, at si Jesus ang salita, kita nyo? At ipinahahayag ang kanyang salita sa pamamagitan ni Jesus Kristo. Ipinahahayag ng salita ang sarili nito. Binibigyang buhay nito ang salita. Diyan nga bigo ang mga tao na makilala siya. Sa ganun ngang paraan na yung munting babaeng yun sa may balon ay nakilala siya. Kaya't napakilala niya agad. Pagkatapos mismo na sabihin niya ang tungkol doon sa babae, ang sabi nga ng babae, Ginoo, napaghahalata kung isa kang propeta. Ngayon, nalalaman naming paririto ang Mesiyas, at pagparito niya, ay sasabihin niya sa amin ang mga bagay na ito. Ipapakita sa amin ang lahat ng mga bagay. Sabi niya, ako nga siya na nagsasalita sa iyo. Papaano pa maikakailan ng babae ang bagay na sinasabi niya? Gayong napangyari na muna yung gawa. Pinatotoo muna nung gawa na siya talaga ang propetang yun. Wala nga silang naging propeta sa loob ng daan-daang taon. At yung lalaking yun ay propeta talaga. At nagsaysay, kalakip ang patotoo sa sarili na siya nga ang pinangakong Mesiyas na yon. Kaya naman, di na nakapagtatakang nagawa ng munting babaeng yun na tumakbo sa bayan at magsabi, halika kayo, tingnan nyo ang isang lalaking nagsabi sa akin ng mga bagay na ginawa ko. Mangyari kayang ito ang Mesiyas? Ang mismong Mesiyas? Ngayon naniniwala nga tayo riyan na ang Diyos sa mga kapanahunan ay naglaan siya doon ng kanyang salita ng laang yun ng salitang yun na mahayag sa katotohanan nito. Patotohanan nito dahil ipinangako yun ng Diyos. At ito'y totoo sa tuwina. Si Noe, napakahirap nga para sa mga tao na maunawaan si Noe nung panahon niya. Narinig niyang nagsalita ang Diyos. Batid niyang ang salita ngayon dahil siya'y propeta ng Diyos. Isinugo siya ng Diyos upang ihayag na isang malaking baha ang darating. Siya'y nagpatuloy lang sa paggawa ng daong sa panahon na yon ng pagtutuya. Walang anuman yun kay Noe. Maski napakarami pa roong nanunuya, siya kasi ang ilaw ng panahon yon. Siya kasi ang salita ng Diyos na nahayag sa panahon yon. Kaya't nilipol nga ng Diyos ang sangkatauhan. Si Moises, isang dakilat hasang-hasang teologo, dakilang lalaki, isinilang upang maging isang propeta. Pero
Sa kabila ng lahat niyang teolohiya at kanyang pang-aklat lang na pagkaalam sa Diyos, di niya mailigtas-ligtas palabas ang mga anak ni Israel gamit ang kaalaman na yon. Nakita niyo na, di nga maaaring lumakad ang propeta sa pamamagitan ng kaalaman. Kinakailangan niyang lumakad sa pamamagitan ng inspirasyon. At nung dinatnan na siya ng salita ng Panginoon sa ilang, sa nagniningas na kahoy roon, at sinaysay sa kanya't inihayag sa kanya ang mga salitang yon na kanyang sinalita noon kay Abraham. At ano itong ginagawa niya roon? Ipinapakita sa kanya ang salitang nasusulat para sa panahong yon. At tapos ay tinawag si Moises para sa gampaning yon. At noon nga'y natakot siya noon. May hukbo pa siya noon na pwede sanang iligtas palabas ang Israel. At tapos ngayon, ahayos siya roon na tungkod lang ang nasa kamay niya at ililigtas ang Israel. Ang paggawa nga ng Diyos dito ay napakahiwaga. Talagang madidiskaril ang karnal na isip sa pagtuntun nun. Di na nun kaya pang apuhapin yun. Napapansin nyo ba? Si Juan Bautista, nakatayo roon sa may tubig, isa siyang propeta, tagapagpauna sa pagitan ng mga propeta at pagparito ng anak ng Diyos. Lumusong si Juan sa may tubig at nagsalita siya. Di siya natakot na sabihin sa mga tao, sa gitna ninyo'y may nakatayo ngayon. Isipin nyo na lang yung matinding katiyakan na taglay-taglay niya. Sa gitna ninyo'y may isang nakatayo ngayon na di ninyo nakikilala. Ang pangyapak niya'y di ako karapat dapat man lang nadalhin. Siya yung sa inyo'y magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy. Siya nga'y nasa kalagitnaan ng mga tao kung magkagayon. Alam ni Juan na siya darating sa salinlahin niyang yon dahil nakita niya yung posisyon niya sa kasulatan. Nakita niya ang Espiritu ng Diyos na lumabag sa kanya. Sinugo ko ang aking sugo sa harapan ng aking mukha na maghahanda sa daan. At alam nga niyang malapit na ang pagdating ng Mesiyas. Kaya habang nakatayo ang propeta sa may tubig, habang nagpropropesiya, dumating sa kanya ang salita. Si Jesus nga ang salita. Sa ganong paraan siya napagkilala ng propeta. Dahil yun nga ang salita. Kalakip yung tanda na ikinaloob sa kanya. Napagkilala ko siya. Dahil siya na nagsabi sa akin sa ilang na, yumaon ka, magbautismo ka sa tubig. Ang sabi, siya na makita mong babaan ng Espiritu at panahanan, siya nga'y magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy. At nung dumating na ang salita, kalakip nung tanda ang salita, nung dumating dun sa tubig, si Jesus mismo nung dumating siya, batid niyang siya ang salita. Siya'y tiyak na tiyak sa bagay na yon. Kaya naman siya, nung 12 taong gulang pa lang siya, batang musmus pa lang, nasumpungan nga natin siya, gaya ng binabanggit ko kahapon sa templo, nakikipagdiskusyunan sa mga saserdote. Ang karunungan niya'y higit sa mga tradisyon nila, at kanya ngang tinuruan sila ng mga kalalakihan doon. At nung yung kanyang sariling inay pumaroon sa kanya, at may nasabing salita na mali, kaya't masdan niyo ang salita na itinutuwid ang pagkakamaling yun. Ang salita nga'y nagtutuwid ng kamalian sa tuwina. At kung makikita lang ng mga tao ang bagay na yan sa panahon ngayon, ang salita nga'y tumutuwid ng kamalian. Lahat-lahat nga'y nagiging mali na. Pero ang salita ng Diyos ang siyang tama talaga. Sabi niya, ang kalangitan at ang lupa ay lilipas, datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. At ang salitang iprenopesiya para sa panahong ito, ang siyang nagtutuwid ng kamalian ng panahong ito. Naunawaan niyo ba? Yung salita mismo ang magtutuwid sa kamalian. Ang mga tao ngayon, sasabihin nila, umanib tayo rito. Umanib tayo doon sa konseho. Gawin natin yung ganitong mga bagay. Kamalian yan. At ang salita nga'y magbabalik at itutuwid ang kamalian yan sa pamamagitan ng pagpapakilala sa sarili nito sa oras at sa oras ng panahon. Ngayon, batid nga nating totoong lahat yan. Ngayon, may ibibigay po ako sa inyo na munting personal na patotoo sa susunod na 10 minuto kung loobin po ng Panginoon. Isang munting personal na patotoo. Na sa palagay ko, kung di ako nagkakamali, si kapatid na John Sharrit, di ko alam kung nandito siya ngayong gabi sa gusali o wala. Di ko ba siya nakikita? Isa siyang malapit na kaibigan. Minamahal na kapatid. Siya'y kasakasama ko noon nung unang mga taon sa pagmiministeryo. Ilan po sa mga narito ang nakadalo noon nung unang beses na magpunta ko rito sa Phoenix? 16 na taon na ang nakalipas. Patingin po ng mga kamay nyo. Ayan nga, halos 3 ng mga narito. Ilan po sa inyo ang nakakaalala noon? Nung ipinapanalangin noon yung mga may sakit, iuunat ko nga noon yung kamay ko. Papatungan naman ako ng mga tao ng kamay nila. At pagkatapos, anumang salitain, yun nga ang natatamo nila. Ilan po ang nakakaalala nun? At ilan sa inyo ang nakakaalala nun nung sabihin ko sa inyo na ang anghel ng Panginoon sa haliging apoy na yon, na nakinatagpo ako sa may dakong yun doon at nagsabi sa akin na kung ako'y magiging tapat ay ipangyayari yun na akin niyang malalaman ang mismong lihim ng puso. Ilan po ang nakakaalala nun na ganoon daw ang mangyayari?
Ngayon, ilan naman ang nakakaalala na pinangako niya na yun ay magtutuloy at di nga katagalan, may pangitain na ipinangako niya doon yung tungkol sa hatak sa pamansing na yun. Sabi, di mo maituturo sa mga Pentecostal na sanggol ang mga bagay na sobrenatural. At nung makadako na ako roon sa ikatlong hatak, ang sabi niya, ngayon, huwag na huwag mong ipagsasabi kahit kanino ang bagay na ito. Sinusubukan mo ngang ipaliwanag yung isang yun. Huwag na huwag mong ipagsasabi kahit kanino ang bagay na ito. Ito na ang pinakadakilat huling hatak. Ilan po ang nakakaalalang inihula yon? Kita nyo? Di talaga siya nabibigo. Nangyari ang mga bagay na yon. 1, 2, 3, kagaya nung dapat na mangyari sa kanila. Ngayon sa Phoenix, nung panahong si Ginang Waldrop ay namatay dito sa pila ng pananalangin. May kanser siya sa puso at siya'y gumaling. Madalas siyang dumalo sa mga pagtitipon. Marahil ay narito siya ngayon. At pagkatapos, si Ginang Hattie Waldrop, pagkatapos nga nun, ay nalaman natin yung patotoo ng doktor niya sa bagay na ito. May ibinigay na mga litrato, o di pala yun. Ano nga uling tawag niya doon? Mga x-ray. Mga x-ray noon, na ipinapakita doon na yung Ginang ay nagka-cancer noon. At ngayon ay buhay pa rin siya sa araw na ito. At 16 na taon na ang nakalilipas niyan. Ngayon, sigurado po akong si Ginoong, oo, ayan nga si Ginang Waldrop, nakaupo riyan ngayon. Ayan siya, 17 taon na pala ngayong Marso. Ayan nga ang isang ginang napatay na noon. At nabuhay uli, may kanser sa puso niya. Dahil, ayan nga, ganito ang sabi ng Panginoon. Ngayon pansinin niyo nga, ang mga panahon na yan, nagpunta ako noon sa California. At sa pagkakaalala ko'y kasama ko noon si kapatid na Jan Ciarit. Kanina ko pa ito iniisip. Iniisip ko ito nung papunta ako rito. Sa tingin ko nga'y kasama ko talaga siya noon. At ang may bahay ko't ako, at pati si Rebecca ko, dalaga na ngayon. Magtatapos na ngayong taon. Sanggol pa lang siya noon. Karga-karga ko pa siya sa basic ko. At nagpunta rin kami roon. Nagpunta ng Catalina. Papunta kami noon sa Catalina. Matapos ang pagtitipon, dinala namin yung bangkat babalik pagkatapos. Baka sakaling magpunta kasi kami ng dagat. At nung gabi bago kami umalis, o isang gabi ba yun o dalawa, si Paul Melikian, halos lahat kayo kilala na siya. Si Paul Melikian, sa tingin ko'y kasama siya sa group. Ano po? Saan po? Madera, California. Ang nanay niya at tatay niya'y kapwa sila pinagaling sa mga pagtitipon. Bumiyahe ako roon sakay ng eroplano para bisitahin sila. At sila nga'y pinagaling. Kapapanganak lang noon nung may bahay ni Paul sa isang sanggol, kay iinam na tao. Mga tubong Armenia, at sila ngayon nagpatawag doon at humiling. May sakit kasi noon yung may bahay niya at gusto nilang dalhin siya doon. Sabi ko, sige, dalhin nyo. Kaya dinala nila siya doon. At nung gabing yon, yung may bahay niya at ang may bahay ko't ako, at si kapatid na Ciarit nga siguro. Di ko lang po sigurado. Nandito ba ngayon si kapatid na Ciarit? Kung nandito siya, tama ba yun kapatid na Ciarit? Nandun ka ba nung gabing yon? Siya nga, ayun po ang saksi. Tinitingnan ko kung nandito si kapatid na Jan, at masigurado kung nandun talaga siya noon. Ngayon, ipinatong niya yung kamay niya sa kamay ko at bigla na lang humugong yun. At tingnan mo, may buhay siya sa kanya na papatay sa kanya. Isang masamang buhay. Tapos sabi ko, may pamamaga ka sa binti mo. Bueno, di nga siya nagpapakita ng kahit anong sintomas nung panahon yon. Pero mga ilang araw pa lang pagkatapos, dineklara na nung doktor na may pamamaga nga siya sa binti. Sabi niya, nakakamangha naman kapatid na Branham. Ngayon may sasabihin po ako ritong ilang bagay na parabang nakakahiyang sabihin. Pero kinakailangan ko kung ang sabihin ang totoo. Ano pa man yun. Ayaw na ayaw kong sabihin na kontrabandista ng alak ang tatay ko. Ayaw na ayaw kong sabihin yun. Pero yun nga ang totoo. Oo. Kung may mga gaya niyan na mali, ating ituwid na ito dito pa lang ngayon, huwag na nating hintayin doon pa sa dahong yun doon. At ako nga'y gusto kong isinasabi ang magagandang bagay. Pero kinakailangan nga din nating sabihin kahit yung mga masasama rin. Nandun nga sa silidang may bahay ko noon. Isang muntit itim ang buhok na binibini. Tapos, ang sabi ni Ginang Maliki, nakakagulat naman na nararamdaman mo ang kilos noon sa kamay mo. Sabi, ganun din ba yan sa kamay ng lahat? Sabi ko, hindi po. Sabi, may papaliwanag mo ba? Sabi ko, hindi po. Hindi nga. Hindi mo maipapaliwanag ang anumang bagay tungkol sa Diyos. Hindi mo maipapaliwanag ang mga gawa ng Diyos. Hindi mo maipapaliwanag ang Diyos. Ang Diyos nga'y walang kapaliwanagan. Kung meron, o di sana'y din na natin kailangang maniwala sa Kanya gamit ang pananampalataya. Sabi ko, ang mga gawa ng Diyos ay higit sa kaya nating liripin, kita mo? Sabi ko, isa yung gawa ng Diyos na di ko kayang ipaliwanag. Tapos sabi niya, bueno, ako'y nakakamangha talaga yan. At sabi ko, bueno, haya't ipapatong ko ang kamay ko rito. Tingnan mo, walang mangyayari. Sabi ko, haya't walang diferensya sa asawa ko. Sige nga, ipatong mo yung kamay mo, honey. At nung pagkalapat nung kamay niya sa kamay ko, ng may bahay ko, sabi ko, may bukol ka sa kaliwang ovaryo mo. Naalala mo pa ba yon, kapatid na Ciarit? Doon sa silid nung gabing yon? Bueno, 2 taon pagkatapos nun, ipinanganak ang munti kong si Sarah. 4 na taon pagkatapos ni Becky.
Sabi ko sa doktor, May, yung mga anak ko nga'y cesarean silang lahat dahil di po normal ang panganganak ng may bahay ko. Ganon din kasi siya. Ganon ang buong pamilya niya. At tapos sinabi ko sa doktor, tingnan mo yung kaliwang ovaryo niya. At kapag ooperahan mo na siya, ay tingnan mo kung may bukol nga doon. Sabi ng doktor, kapatid na Branham, sige, aking titingnan. Pero nung bumalik na siya, sabi niya, wala naman ako nakita, kapatid na Branham. Sabi ko, sige, 4 na taon ang dumaan. Ang munti kong namang si Joseph ang dumating sa amin. At akin ngang hinawakan noon sa kamay ang may bahay ko. Nandun pa rin. At sabi ko, Doktor, maaari mo bang tinan uli yung kaliwang ovaryo po? At sabi nga niya, sige kapatid na Branham, tiningnan niya. At tapos, wala naman. Sabi ng doktor, hinawakan ko uli yung kamay ng may bahay ko. Sabi ko, pero nandun naman yun. Eto nga't nandun daw talaga. Di makita ng doktor. Bueno, lumipas ang panahon, lumipas ang mga taon. Nitong nakaraang taon, kami nga'y bale 22 taon na namin kasal. At lagi nga akong nangangaso tuwing honeymoon namin. At may dako ako roon na lagi kong pinupuntahan sa ituktok ng bundok. At ako nga'y nananalangin doon. At naghahandog ako ng pasasalamat sa Diyos dahil sa napakabuting asawa. Napakalapit ng loob ko sa asawa ko. At kaya ginagawa ko yun taon-taon. Nung lumipat kami rito sa Arizona, sa utos ng Panginoon, at nakita nyo na ito marahil sa mga pahayagan. At dala ko rito yung munting litrato nun. May papakitaan ako nito mamayang hapon. Narito nga't inilathala yun ng magasin. At tumayo nga ako noon sa entabladong ito. At sinabi ko sa bawat taong narito noon, ganito ang sabi ng Panginoon. May bagay na napipintunang mangyari. May nakita akong konstelasyon ng 7 anghel na kakatagpo sa akin sa may hilaga ng tuson. Naalala niyo pa ba? Ilan po ang narito noon nung sabihin ko yung mga ilang taon na rin ang nagdaan? Sige po. At alam nyo nga kung ano ang eksaktong nangyari. Ganon na ganon nga ang nangyari. Maging yung magasin ay inilathala nila yung litrato nun. May namataang misteryosong liwanag, 27 milya sa ere, 30 milya ang taas, at 27 milya ang lapad. Haya't ang tubig sa ere ay hanggang 8 o 9 na milya lang ang itinataas, alam nyo yan. At di tuloy nila malaman kung ano nga ba yun. Wala akong sinabi ni isang salita patungkol doon. Hinayaan ko lang. Dahil wala rin namang mabuting maitutulot yun. May sabihin man ako, wala nga. Katulad din kasi yun noon, doon sa nakuha ng liwanag, ang anghel ng Panginoon, di rin yun mapaniwalaan ng mga tao. At ngayon, mangyari ngang nung lumipat na kami dito, ako ngayon nasa mga pagtitipon sa tuwina. Ginagawa ko ang lahat ng makakaya ko sa Panginoon. Pero hindi ko nagagawa ang lahat ng dapat ko sanang gawin. Alam kong napakarami kong nagagawang pagkukulang. At ang asawa ko ngayon, kailangan niyang tumayong nanay at tatay kapwa sa mga bata dahil lagi akong wala. At kapag magdedesisyon siya, ang tatay at nanay ngayon, kailangan magkasundo sa lahat ng desisyon nila para sa mga anak nila. Pero wala naman ako lagi. Ako'y nasa paglilingkod sa Diyos. At ang may bahay ko'y 44 na ngayon. 10 taon ang bata niya sa akin. At sa tuwing uwi ako galing sa mga pagtitipon, kaya't ako nga'y laging pagod. Nasa mga ano na rin halos, 2 taon na rin ang nakalipas sa palagay ko nung lumipat kami rito. At lagi akong humahayo sa labas. At ako nga'y laging napapagod ng husto. At yung bunso kong si Joseph, palibhas ay napakabata pa niya. At doon nga sa eskwelahan ay nasasagap niya lahat. May isang araw nung kauwi ko pa lang, may nasabi siyang hindi maganda. At sinagot niya yung nanay niya. At pagkatapos nun, tumakbo siya papunta sa akin. Ngayon, alam niya makakatikim siya ng palo sa nanay niya. Kaya sabi ng asawa ko, sabi niya, Dili, paluin mo nga yan. At tapos nun, niyakap niya ako, sabi, Daddy, pasensya na po talaga. Alam nga niya kung saan ako mahina. At kaya, sabi ko, honey, kalimutan na natin ito. Di ko siya kayang paluin. At sa pagitan ng may bahay ko't ako, ito ang Biblia ritong nakabukas sa harapan ko. Ni minsan ay di kami nagkasagutan sa buong buhay namin. Pero bigla na lang nung sandaling yun, sa tensyonadong sandali na yun, binalibagan niya ako ng pinto. At sabi niya, kung gano'n naman pala, o di ikaw na mag-alaga sa kanya. Tapos binalibag niya yung pinto at nagkulong sa loob. Sa loob-loob ko, kawawang nanay, grabe, mag-isa lang kasi niyang pinagdadaanan ng lahat ng ito sa sarili niya. Lumabas ako at sabi ko, Joseph, halika. Sabi ko, kinuha ko siya. Sabi ko, dapat kang paluin ni Daddy. Alam mo yan. Pero sabi ko, dahil sa humingi ka naman ng tawad, kita mo? Pero tandaan mo, mauubos din ang pasensya ko isa sa mga araw na ito. At dapat, yung paghingi mo ng tawad na yan, dapat may ibunga yan na tatapat doon sa paghingi mo ng tawad. At kailangan mong patunayan sa akin na sincero ka talaga riyan, kita mo? Kung mahal mo nga ako, pakikinggan mo ako. At pagkatapos nun, lumabas ako at sabi ko, uhugasan ko lang yung alikabok sa salamin ng kotse ko. At kaya sinimulan ko ng hugasan yung salamin. At habang naghugas ako roon, may tinig na nagsalita, puntahan mo siya. At sabihin mo sa kanya na basahin niya ang 2 mga Kronika 22. Sa isip-isip ko,
baka di ko malaman kung paano't pumasok yon sa isip ko. Sa isip-isip ko, bueno, baka guni-guni ko lang yon. Nagpatuloy ako sa paghugas. At pagkatapos, bumalik yon. Mas malakas na. Puntahan mo na at sabihin sa kanya, bueno, natakot talaga ako roon. Pumasok ako at binasa ko yon. Alam niyo ba kung tungkol saan yon? Tungkol yon kay Miriam, nung kutyain niya si Moises, dahil sa nakapangasawa ito ng babaeng taga-Ethiopia. At sabi doon ng Diyos, mas mabuti pang niluraan ka ng iyong ama sa iyong mukha, kaysa gawin yon. Kita niyo? At tinawag niya sila sa loob. Sabi, pumaroon ka't kunin mo si Miriam. Dinapuan siya ng ketong. Sabi, pumaroon ka't kunin mo si Miriam. At kaya si Moises, at bumaba sa tabernakulo yung haliging apoy. At tumayo roon si Moises, at nakipag-usap ang Diyos sa kanila. Sabi niya, kung mayroong isa sa gitna ninyo na espiritual o propeta, akong Panginoon ay pakikilala sa kanya. Kakausapin ko siya sa pamamagitan ng mga pangitain, maglalahad ng mga panaginip at iba pa. Sabi niya, ngunit ang lingkod ko na si Moises, wala siyang katulad sa lupain. Sabi niya, hindi ba kayo natatakot sa Diyos? At si Miriam nga, gayong isa siyang propetisa, dinapuan siya ng ketong, at namagitan sa kanya si Moises, at nabuhay siya. Pagkatapos, natakot talaga ako. Wala naman sa akin yun. Kung ako lang, di ko na yun papansinin. Pero napansin niya. Siya yung nakapansin nun. Ang asawa ko po ito. Handa nga akong mamatay para sa kanya anumang oras. Pero napansin yun ng Diyos. Ngayon, yan po ang totoo. Ito po ang Biblia ko't nakabukas sa harapan ko. At pumasok na ako. At nakulong nga siya roon sa silid at ipinilid yung pinto. At nananahi roon sa loob sa makinang panahi. At kumatok ako sa pinto at sabi ko, Mahal, gusto ko sanang kausapin ka sandali. Sabi niya, ano bang gusto mo? Sabi ko, Honey, buksan mo na ang pinto agad. May salita ako na galing sa Panginoon. Mangyari niyang napahinahon siya noon ng konti. Kaya binuksan niya yung pinto. At pumasok na kami sa loob. Tapos sabi ko, Mahal, alam mo naman na mahal kita. Wala naman talaga sa akin. Sa akin yun. Sabi niya, kasi Bill, nung tensyonado talaga ako noon. Sabi ko, alam ko naman. Pero di niya yun nagustuhan. Di siya nalugod. Sinabi niya sa akin sa may puno doon. Sa punong yun doon. Doon sa puno ng palmera sa harap ng bahay. Napumasok ako rito at basahin ang kasulatang ito sa iyo. At binasa ko yun. Tulungan nawa ako. Lumipas ang ilang araw. Nanakit yung tagiliran niya sa kaliwa. Kinailangan nga naming umuwi. At nanakit yun ang nanakit. Ipinanalangin ko siya. Lumala pa rin ang lumala. Dinala ko siya sa kaibigan kong doktor sa Louisville, kay Dr. Shin, na isang espesyalista. Inexamine niya siya. Sabi, Ginang Branham, sabihin mo kay kapatid na Branham na gusto ko siyang makita. Sabi ng asawa ko, Doktor, ano pong nakita niyo? Sabi, siguro sa kanya ko na lang sasabihin. Kaya tinawag ako ni Neda at pumunta ako. At sabi ng doktor, Kapatid na Branham, may bukol siya sa kaliwang ovaryo niya, mga kasing laki ng walnut. At umuwi na ako kasama ng asawa ko at sabi ko, naalala mo? Sabi niya, doon nga kinakapatid na Sharit, kung di ako nagkakamali, doon sa California. Sinabi mo na ito sa akin ng 16 na taon na ngayon. Sabi ko, tama, ngayon lang lumitaw. Sabi niya, Bill, sa tingin mo dahil yon sa ginawa ko nung isang umaga? Sabi ko, di ko alam, honey. Hindi ko masabi. Bueno, nagyakapan kami sa isa't isa at nagsimula na kaming humagulgol sa harap ng Panginoon. Pumasok ako sa silid at ipinanalangin ko siya ng buong puso ko. Si Dr. Shin, tinawagan ko siya uli. Sabi ko, Doc, ano nang gagawin namin? Sabi niya, dapat matanggal na yon. Tapos sabi ko, palilipasin ko muna ng konti. Sabi niya, masasabi ko lang kapatid na Branham, siguro ipapadala kita sa isang babaeng espesyalista para maisama mo ang asawa mo. Isa siyang mabuting kaibigan. Kristiyano rin siya. Oo. Sabi ko, bueno, kung ikaw na lang kaya, Dok. Ayaw nga niyang siya mag-o-opera at gagalaw noon, kita niyo? Sabi niya, sige, ipapadala ko na kayo. Ganon niya akong kamahal at nirerespeto niya ang gawain ko para sa Panginoon. At kaya sinabi na niya doon sa isang doktor yung tungkol doon. Tapos, dinala ko na yung asawa ko doon. At in-examine nila yon. Tapos, gumuhit sila ng diagram noon. Gumuhit ng diagram at kung ano ba, kung gaano bang kalaki talaga yon. Sabi, dalhin mo uli siya rito sa loob ng mga 30 araw. Sa loob ng 30 araw, dinala ko yon pabalik. At sa pagiging kasing laki ng walnut, ay lumakit kasing laki na ng limon, ng ganong kabilis. At sa loob pala ng maraming taon, nandun lang pala talaga yun na nakahimlay. Pagkatapos nun, nangusap sa akin ng Panginoon. At ako nga'y isinusugo uli, kaya bumalik po ako rito. Pagkatapos nung makabalik na kami mula sa isa naming bakasyon, kinunan nila uli yon ng panibagong x-ray. Naging kasing laki na ng dalandan. Sabi niya, Ginoong Branham, tunay na hangang-hanga talaga ako sa pananampalataya mo sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sabi niya, ako man ay Kristiyano rin. Nabanggit sa akin ni Dr. Shin na isa kang araw espiritual na manggagamot. Sabi ko, hindi lang niya siguro naunawaan. Hindi po ako espiritual na manggagamot. Sabi ko, umaasa lang ako sa Diyos. Tapos sabi ko,
naiintindihan namin ang kondisyon. Tapos sabi niya, Ginoong Branham, may mabuti kang asawa. Sabi ko, lubos ko ngang batid yan. Sabi, kung lalambot yung bukol, magiging nakamamatay na bukol ito. At pagkatapos nun, magiging biyudo ka na. Tapos sabi ko, naunawaan ko, doktor. Sabi, tutol ka bang tanggalin yon? Sabi ko, hindi naman. Pero sabi ko, may dahilan kami, kaya maaari bang palipasin muna natin kahit konti kung maaari? Tapos sabi niya, bueno, ganito na lang siguro. Sabi nila sa Tusong ka na ngayon nakatira. At may binanggit siya sa aking espesyalista, sabi, kaibigan ko siya. Sabi, dati na akong lumipat sa Tucson at sinubukan kong tumira doon minsan. Sabi niya, medyo maalinsangan sa akin ng lugar. Sabi, itong lalaking ito ang pinakamagaling doon sa lahat ng nasa kanluran ng Mississippi. Kaya sabi niya, ipapadala ko sa kanya itong mga x-ray at diagram at lahat sa kanya. Kaya ipinadala niya yon sa Tucson. At yung naturang lalaki, nung mapadala na yon sa kanya, lumipas muna ang 30 araw. Tiningnan nga namin uli yun. Tiningnan ng lalaki. At ang sabi niya, kasing laki na ito ng suha. Lumaki na ng lumaki. Kailangan na talaga ito matanggal agad-agad. Bueno, may mga lakad naman ako noon. Nagpunta ako sa Hilaga at nagbakasyon. Tapos bumalik at nagpunta naman ng New York, sa New York City sa Morris Auditorium para sa isang revival. Nung pabalik naman ako, kinailangan kong huminto muna sa Louisiana, kinakapatid na Jack Moore. Tinawagan ko ang may bahay ko nung gabing yon bago siya tingnan uli at sabi niya, Honey, bukas kinakailangan ko na namang bumalik sa doktor para ma-examine uli. Tapos sabi niya, Bill, hindi ko maigalaw ang kaliwang binti ko ng buong isang linggo. Bumubukol din yung bukol sa damit ko. Bumukol na nga ng paganito. Magang-maga talaga. Palaki pa ng palaki. Tapos sabi, masakit na masakit talaga. Di ko man lang yun pwedeng madampian ng kamay ko. Sabi, ito ngang isang linggong ito. Kinakailangang isa-isa kong ilabas ang binti ko. Isa-isa at dahan-dahang kumilos. At sabi ko, Honey, siguradong gusto na niyang matanggal yan. At sabi ko, kung ganun ang sasabihin niya, pagkatapos na lang ng Pasko, di kasi tayo makakauwi rito. Makakauwi. Tapos sabi niya, alam ko, sabi niya, bueno, ano nang dapat nating gawin? Sabi ko, bueno, sabihin mo na lang sa kanya na kung mapagbibigyan kanya, palipasin niya muna at pagkatapos na lang na Pasko. Tapos nun, talagang ipapatanggal na natin yan. Pagkatapos ng Pasko. Dahil gusto ko sanang makauwi ka muna uli bago ka bumalik sa ospital. At ngayon, ang sabi niya, ngayon, pupunta ako bukas, mga bandang 3:00, parang ganon. At ibang oras na yon sa oras natin dito. Sabi niya, may dadaos mo pa yung una mong gawain dyan sa Shreveport. Tapos nun, tawagan mo ako. Kapag natapos na, sabi ko, sige, may kaibigan nga kaming ginang doon, isang kalugod-lugod na Kristiyanong ginang. Nandito sila nung linggo, sa palagay ko wala sila ngayong gabi. Pero pupunta sila. Norman, isang ginang Norman. Nandito po ba kayo, Ginong at Ginang Norman? Di ko lang alam kung nandito sila o wala. Kapatid na lalaki at kapatid na babaeng Norman, na taga Tucson. Si kapatid na babae kasi ang, sa palagay ko, di sila nakakadalo ng sunod-sunod na gabi. Kaya bukas pa siya ng gabi pupunta rito sa palagay ko. May kapatid ba? Nandito ba ang kapatid na lalaki ni kapatid na babaeng Norman? Sa palagay ko, nandito siya. Nandito kaya siya? Nandiyan kaya? Ang pamilya niya? Sino man sa pamilya niya dyan? Mga Norm? Oo, hayan nga. Nandiyan nga sila sa may likod. Oo, sige. Si kapatid na babae nga ang sumama sa asawa ko noon. Ngayon, nung umagang yon bago ako umalis ng bahay, lagi yan sa pagbangon namin, kaya't kami ngayon mananalangin muna sa tuwing aalis kami. Isinasama namin pati yung mga bata at lahat kami. Tatayo kami sa harap ng larawan ni Jesus, doon sa salas namin, sa obra ni Hoffman na Head of Christ sa 33. At kami ngayon sama-sama doon tatayo. Nandun nga ang mga bata, at bawat isa sa kanila'y ipapanalangin ako. Ipapanalangin din ako ng asawa ko. At pagkatapos, siya naman ang ipapanalangin ko. Tapos bibiyahin ako sa ibayong dagat kung saan man. At amin ngang itinatagubilan ng aming mga sarili sa Panginoon sa kanyang gawain. Alam nyo, nawalan na ako ng asawa noon. Nung bata-bata pa ako, yung nanay ni Billy. At naiwan nga ako noon sa bahay ng 2 o 3 araw at alam nyo, yung mga bata at lahat sila. Kaya't wala nga silang lahat doon. Nakakalungkot po, para bang bumabalik sa akin yung mga alaalang yun. At nung umagang yun, maaga akong bumangon. Nandun na sina Billy at Lois na hinihintay na ako. At lumuhod ako. At inilapit ko sa akin yung maliit na lumang bangko roon. Maliit na sofa, lumuhod ako, tumingala. Tapos sabi ko, sabik na ako sa kanila. Sabi ko, makalangit na Ama, ako'y papunta na po ngayon ng Shreveport. Idinadalangin kong, iyo pong tulungan ako sa dakong yun. At biyayaan ako. Ibigay sa akin ang mga kaluluwa, Panginoon, para sa iyong kaharian. Iyo pong gamitin ako sa anumang paraang ibigin mo. Ako'y nasa iyong mga kamay. Sabi ko, sa kabilang ibayo ng mga disyerto, ay nandun po ang aking tapat na munting may bahay. Naghihintay ngayong umaga. Siya'y papunta ngayon sa dakong yun. Naghahanda na para sa operasyon. Sabi ko, Panginoon, sinabi ko sa kanya kagabi, sabihin sa doktor na ipagpaliban mo na yun at pagkatapos na lang sana ng Pasko. Mali po ba ako doon?
magiging nakamamatay na po ba yung bukol? Kung nagawa ko po yun, at nasabi ko sa kanya na sabihin dun sa doktor na ipagpaliban, at ang mangyari sa panahong yun ay maging nakamamatay nga ang bukol at mawala siya sa akin, di ko nga mapapatawad ang sarili ko dahil sa ginawa kong yun. Sabi ko, Panginoon, sa tuwin ay dumudulog ako sa iyo na magdadalawang taon na. Siya nga't 16 na taon na. Pero sabi ko, itong huling 2 taon nung mangyari yun. Sabi ko, Ama, hindi siya kailanman nabigong maging tapat na asawa sa akin. Sa tuwing naghahanda akong humayo sa mga gawain, ni minsan ay hindi siya nagreklamo ni isang beses man. Lagi niyang sinisigurado na malinis ang mga damit ko at nalabhan ang mga damit ko at lahat at siya mismo ang naghahanda noon sa akin. At sa tuwing darating nga po ako sa bahay, pagod na pagod ako. Di ko man lang at mangyaring kadalasan, gusto ng kababaihan na makasama sana nila ang asawa nila. At pag-uwi ko naman, ang dami namang gustong makipagkita sa akin. Ano pang magagawa ko kundi sumama sa pangangaso o pangingisda? Nagreklamo ba siya? Ni minsan nga'y hindi. Ipaghahanda pa niya ako ng damit at papayagan niya akong pumunta. Ayos lang, ang kaawa-awa kong asawa, 44 na, malanyebe na ang buhok, nakatayo sa pagitan ko at ng publiko. Sabi ko, Diyos, hindi po niya sinasadya yung ginawa niya nung umagang yon. Hindi niya sinasadya, Ama. Mismong mga kilos niya ang nagpapakitang di niya talaga sinasadya. Ninervyos lang siya. Tulungan nawa ako. Ito na ang ika-5 pagkakataon na ipinangyari ito, mula doon sa mga squirrel at maging yung doon sa Kentucky. Tapos pati yung magkakapatid na Wright sa dako roon. Tapos yung unos doon sa bundok na wala lang akong oras para ikwento sana ito sa inyo ngayong gabi. At tapos, itong pagkakataon na ito, totoo lahat, may biglang liwanag na lumitaw doon. Nakalutang doon at sabi nun, tumayo ka sa iyong mga paa. At tumayo ako. Sabi niya, anumang sabihin mo, ay ganun nga ang ipangyayari. Sabi ko, sa pamamagitan ng kamay ng Diyos, malulusaw ang tumor na yon bago pa man yun magalaw ng kamay ng doktor. Sisikapin kong mapapunta rito si Ginang Norman bukas ng gabi, kaya di ko na siya natawagan noon. Nagkataon naman kasing hinihintay na ako ni Billy at Lois. Nagpunta na kami ng Shreveport, doon ako nagkaroon ng pagkakataon sa telepono para matawagan siya. Nagpunta na siya sa doktor, at si Ginang Norman nga ang umalalay sa kanya roon, at yung nurse sa silid para masuotan siya ng damit na isinusuot ng ooperahan, para makahiga na doon sa mesa. At itinutok na nila yung mga instrumento nila. Nandun yung mga diagram at mga x-ray at iba pa. Sabi ng doktor, kumusta ang pakiramdam mo, Ginang Branham? Sabi ng doktor. At yung doktor, binuksan namin yung liham para makita kung anong isinulat niya doon sa isa pang doktor. Sabi, si Ginang Branham ay napakabuting ginang at ang asawa niya ay napakabuting Ginoo. Isa siyang espiritual na manggagamot pero di siya tumututol sa pag-oopera mo. Doktor, nararapat na talaga itong matanggal. Ganun nga, ang nabasa namin doon, kita nyo? Kailangan ng matanggal ang tumor na yon sa lalong madaling panahon o mamamatay si Ginang Branham. At pagkatapos, nung pagbalik ng doktor doon, para itaas na yung talukbong, para galawin na yung tagiliran niya, may napakalamig na kung anong bagay na mabilis na dumaan sa ibabaw ng asawa ko. At nawala yung tumor. Wala na nga yung tumor. At yung doktor, habang nakahiga ang asawa ko roon, at hahawakan na, sabi niya, Ginang Branham, hindi ba't nasa kaliwang tagiliran mo ang tumor, hindi ba? Sabi ng asawa ko, opo doktor, nandun nga. Kaya bumaling yung doktor doon sa x-ray. Bumaling siya at kinuha niya yung mga diagram niya. Inulit-uli yung pagsusuri. Sabi niya, Ginang Branham, di ko ito maipaliwanag, pero wala na doon ang tumor. Wala na ang tumor. Ngayon, yan po ang katotohanan. Tulungan nawa ako, batid ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, na ito nga ang katotohanan na saksi rito. Kita nyo, saktong-sakto talaga doon sa pagkakasabi. Haya't yung kamay ng doktor, sabi niya, kaunting-kunti na lang. Ang agwat sa kanya nung biglang may malamig na kung anong bagay na mabilis na dumaan sa ibabaw niya. Singay nung unay di halos, inalalayan pa ni na Ginang Norman at nung iba pa doon. At mapapatutuhanan sa inyo ito ng mga kapatiran dyan sa likod. Inalalayan nga siya doon sa mesa. At nandun yung diagram at mga x-ray at lahat na nung tumor. At ni senyales nun ay wala doon nakita. At mula nun, ni isang sintomas ay di na siya nagkaroon. At halos 2 linggo na lang noon bago magpasko. Ang Diyos nga'y nananatiling totoo sa kanyang salita. Kapwa ang kalangitan at ang lupa ay lilipas. Datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Ang Diyos nga, na kayang lumikha ng mga squirrel, na kayang magalis ng mga tumor, siya nga'y siya pa rin Diyos sa gabing ito. Dahil ito'y si Jesus Kristo na siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Inyo bang sinasampalatayanan ito? Ang makalangit na Ama,
na akin ngang saksi, habang nakapatong ang Bibliyang ito sa puso ko, nakababatid na ang bawat salita sa salita nun ay totoong-totoo sa kung paano ko ito alam sabihin. Ano bang maidudulot sa akin na mabuti kung ang sasabihin ko ay di totoo, mga kaibigan? Para saan ba't sinasabi ko po ito? Ito'y para nga mahikayat kayo na manampalataya. Ngayon, ang dakilang ang kaloob na ito. Ang ibang bagay magagawa ko pang maipaliwanag at sabihin kung paano ngayon nagagawa. Pero ang bagay na ito ay di nga makakayang maipaliwanag. Maghintay lamang kayo. Hindi nga ito lubos na iiral ng buong kalubusan sa panahon ngayon. Hintayin nyo lang hanggang sa pairalin na ng konseho ng mga iglesia ang pag-uusig at magaganap na ito. Yan ang dahilan kung bakit bumalik ako sa piling nyo para manalangin sa mga may sakit. Ni minsan, sa karanasan ko'y wala pa siyang sinasabi sa akin na alam kong hindi pa naganap. Liban sa isang yon na may kung anong gusali raw o tolda na sa dakong yon ay may munting gusali raw at ako nga'y pinapupunta roon at mananalangin sa mga may sakit. Di pa yun nagaganap sa abot ng nalalaman ko. Yun pa lang ang bagay na hindi pa nagaganap sa pagkakaalam ko. At kapag salitain niya ang mga salitang yun para sabihin yun, batid nga ng makalangit na Ama na tinatayuan ko ito ngayong gabi at maaari nga niya akong patayin sa mismong entabladong ito. Siya nga po, kaya niyang gawin yun. At alam ko yun. Batid ko po yun. At alam ko rin na napakaraming mga kwento-kwento ngayon na di ko sagutin ang mga ito. Sa mga bagay lang na sinabi ko, ako mananagot. Ako may mananagot lang sa mga bagay na sinabi ko. At yan ang totoo. At batid ng makalangit na Ama na totoo ito. Ngayon, makasasampalataya na ba kayo na si Jesus Kristo na anak ng Diyos ay namatay para sa inyong mga pagkakasala at nasugatan dahil sa inyong mga pagsalangsang na sa kanyang mga latay ay gumaling kayo? Sumasampalataya ba kayo rito? Sa panahong ito, na tila ba lahat na lang ng bagay ay maitim at madilim at mapanglaw, pero sa kabila nun, si Jesus nga'y nananatili. Kayo ba'y sumasampalataya rito? Narito siya sa gabing ito. Nais kung may sino man dito na tumayo siya at sabihin sa akin na may bagay ako sa pangalan ng Panginoon na nasabi na labas doon sa kung ano lang ang nangyari. At makailang daang beses niyo lang nakita siyang sinalita ito, di naman ito nabigo. Ano itong gusto kong iparating sa inyo? Naganap na imposible para sa tao na gawin yun. Ito nga'y si Jesus Kristo na nasa gitna ng mga tao. Ito nga'y si Kristo na nasa gitna natin. Sa panahon ngayon na sinasabi ng mga denominasyon na pumunta kayo rito at pumunta kayo roon, gasgas na ngang kalakaran niyan ng kung ano paaralan o anuman, naganap namang walang problema. Kailangan din naman yun. Bahagi rin naman yun ng kabuwang simponya. Pero sa akin, siya nga'y buhay na buhay ngayong gabi. Sadyang napaka makapangyarihan at mabisa na magagawang papangyarihing totoo ang bawat salita, gaya ng ginawa niya noon doon. Manalangin tayo. Panginoong Yesus, iyong ang sinabi, ang kalangitan at ang lupa ay lilipas. Ang aking mga salita ay hindi lilipas. Sa ganun ngang paraan na pagkilala ng mga lagad na ikaw ngayang kung sino ka. Dahil iyong kinilala ang mga kaisipang iyon na naroon sa puso. Sinabi ng Biblia sa mga Hebreo 4 na ang salita ng Diyos ay mas matalas, mas mabisa kaysa sa tabak na may 2 talim, na madaling kumikilala sa mga pag-iisip at mga haka ng puso. Ang salita ng Diyos na nasa mga propeta ay ganun din ang ginawa. Sa lahat ng mga pantas na nagdaan, yun na yun din ang ginawa. Sa Panginoong Yesus Kristo, yun din ang ginawa nito. Amang Diyos, iyo pong itulot ng iyong salita'y mangusap sa gabi pong ito, na ang mga may sakit ay makita nilang ikaw nga'y may pagnanais na sila'y gumaling, at sila nga'y pinagaling na, Ama, at mapagkalooban din po sila ng pananampalataya upang sampalatayanan ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ngayon, habang ang pianista at organista kung maaari, marahan po, marahan na marahan, only believe. At Billy, nakalimutan kong itanong sa iyo, ano bang mga numero ang ipinamigay mo? A, bilang 1 hanggang 100. Sige po, umpisahan na nating tumayo. A, bilang 1 hanggang 5. Tumayo po kayo kung kaya nyo. Kung di nyo kaya, itaas na lamang nyo ang kamay nyo. Bilang 1 hanggang bilang 5. 1, 2, 3, 4. Sa palagay ko, lahat na kayo yan. Sige po, lumapit na kayo rito. 1, 2, 3, 4, 5. A. Habang lumalapit sila, bilang 5, 6, 7, 8, 10. Tumayo na po kayo kung kaya nyo. Bilang 6, 7, 8, 10. Maaari po ba kayong tumayo? Prayer card, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Sige po, bilang 11, 12, 13, 14, 15. Pumunta na kayo rito. Sige lang po. Sige lang. Bilang 16, 17, 18, 19, 20. Ngayon, bumaba nga riyan ng anak ko, ang ilan sa kanila, namigay ng card, at binalasa iyon ng maigi. Di natin alam kung nasaan yung mga numero, o walang nakakuha. Nakita niyong binalasan niya yon, kayo mismo, na binalasa yung mga card. Iniabot niya sa inyo yung card na gusto niyo.
At kayo nga'y tinatawag lang sa pamamagitan ng mga card. Di nyo naman talaga kailangan ng card. Manampalataya lamang kayo. Saan man kayo naroon. Nakadalaw na kayo sa mga pagtitipon, alam nyo na ang lahat ng tungkol dito. Sige po. Where was I leave off? 20, 21, 22, 23, 24, 25. All right? Saan na nga uli ako huminto? Bilang 20 ba? Bilang 20, 21, 22, 23, 24, 25. Sige po. Ilan dito ang may sakit at walang prayer card? Patingin po ng mga kamay nyo. Sige po. Sa ibang bahagi pa ng gusali. Sige, manampalataya lamang kayo ngayon. Ngayon, ano itong nais nating iparating? Ano nga ba itong ipinakikilala natin? Si Jesus Kristo. Ilan po ang naunawaan na ito? Ilan po rito ang nakakaalam na nung mga araw ng kanyang pagparito sa atin noon sa lupa, na siya nga'y ang Diyos na nahayag sa isang katawan na tinawag na Jesus, na Diyos nga yun na nasa tao. Siya nga, hindi lang basta isang propeta, siya nga'y Diyos. At siya, ang mga propeta nga'y may kanya-kanya silang bahagi doon sa salita. May sariling bahagi sila doon sa salita. Yung bahagi na ipinagkaloob sa kanila para sa kapanahonan yun. Pero siya yung kapuspusan ng salita. Ilan po nakakaalam nun? Siya mismo ang salitang yun. Ngayon, may inilaang bahagi sa salita para sa panahon ngayon. Tama po ba? Siya nga yung muli. Tama po ba? Kaya yun ang patunay na siya pa rin kahapon ngayon. Ilan na tayo riyan? 25. Sige, yun na muna. Ngayon, kung haba pa tayo riyan, at kung gusto nyo, kung may oras pa, may 20 minutos pa naman ako o parang ganun, pwede na nating... Now remember, if people's in here's got prayer cards, hold that prayer card. We're going to pray for every person that gets a prayer card. If you just stay with us, if I have to run day and night, I'll get them. By the help of the Lord, I'll certainly get them. Ngayon, tandaan nyo po, sa mga tao po rito na may prayer card kayo, hawakan nyo lang yung prayer card nyo. Ipapanalangin natin ang bawat taong lalapit dito, na lalapit at may prayer card sila, kung mananatili po kayo rito kasama namin. Kung pwede nga lang na tuloy-tuloy ako rito, umaga't gabi, makadako lang sa lahat. Sa tulong ng Diyos, madadako ko naman ang lahat. Ngayon, kung maaari, ituin nyo lang sa akin ang buo nyong atensyon. Ngayon, ilan po sa mga narito ngayon na nakaupo rito ngayon, ang nananampalataya na may sapat kang pananampalatayang taglay upang mahipos siya? Napakainam po. Siya nga. Ngayon, huwag nga nating hayaang mawalan ito ng saysay mga kaibigan. Ngayon, may binibini nga rito na nakaupo sa isang silyang de gulong at may isang lalaki rin doon na nakaupo sa silyang de gulong. Nakikita kong may sakit sila. Siguro nga'y wala silang sakit marahil, pero nagdadalamhati sila. Huwag kayong mawalan ng pag-asa, kapatid na babae at kapatid na lalaki. Alam nyo, kung kaya ko lang ba, kung kaya kong pagalingin kayo, alam nyo gagawin ko nga yun, di po ba? Gagawin ko nga. Kung di ko yun gagawin, wala akong rason para tumayo pa rito ngayon. Kung may kalupitan ako sa puso, na pwede ko namang ialis ka riyan sa silyang degulong na yan, at pati ikaw dyan sa silyang degulong na yan, at di ko yun gagawin, abay napakalupit na tao ko naman kung ganon. Bueno, sasabihin nyo, sa kaloob na yan ng Diyos, abay dapat mo nga gawin yun. Dapat lang, sandali lang po, hindi po yun ganon. Kung ganon yun, ay di nyo binabasa ng tama ang kasulatan. Si Jesus nga'y dumaan noon sa isang dako na may libo-libong mga baldado, lumpo, bulag, pilay, at natuyuan, at di naman humipo ni isa roon. At dumiretso nga sa isang lalaki na marahil may sakit siya sa prostate o parang ganon. Siya nga'y pinabagal nun, nung sakit na yon sa loob ng 35 taon. Nakakalakad naman, kaya namang 38 taon sa palagay ko nga. Kita nyo, may ilan nga sa inyo. Marahil, ano kaya kung ang may bahay ko yun na nakaupo riyan, o nanay ko, asawa ko, anak kong babae, kita nyo? O kapatid kong lalaki, o tatay ko nakaupo riyan. O, kung may magagawa lang ako, tunay ngang ikalulugot kong gawin yon, kita nyo? Pero alam nyo, marahil may isa rito na nakaupo rito kasama natin na mukhang malusog, pero mas malapit na pala sa kamatayan kaysa sa kanila, na may sakit na pala sa puso, o may kanser, kita nyo? Mas malapit na pala sa kamatayan. Pero mahirap ba sa Diyos na pagalingin ng kanser o yung pilay? Walang pagkakaiba yon. Ang inihingi lang niya ay kung makasasampalataya ka rito. Ngayon, kung saganang akin lang, para ipakita sa inyo na di maaring ako ito, lalapit nga ako at gagawin ko agad yun. Kung ako nga ang nakagagawa nun, malamang magpapasikat ako nun, sa palagay ko. Sasabihin ko kasi, sige, papupuntahin ko ang lalaking ito at babae rito sa itaas ng entablado para ipakita sa inyo na ako'y dakilang lingkod nga ni Kristo. May sasabihin akong ilang salita sa lalaki. Tumayo ka na ngayon at lumakad ka. Kita nyo? Kung ako lang ay gusto kong gawin yon.
Lahat ng narito ay mapapahiyaw at sasabihin, purihin ng Diyos. Grabing kadakilat makapangyarihang lingkod ng Diyos itong si kapatid na Branham. Kita nyo? Hindi ganon. Yun nga'y, mali po yun, kita nyo? Pero ngayon, kaya ngang pagalingin ni Jesus silang dalawa sa gabing ito. Pero kita nyo, kapag ang tao nga'y medyo napipilay na, nagsisimula silang sa loob-loob nila, ayaw man nilang isipin yon. Pero sa loob-loob nila, mapapaisip sila, hanggang dito na lang siguro ako, kita nyo? Di ko na kayang makapaglakad pa. Huwag niyong gawin yon. Huwag niyong gawin yon, kita nyo? Sampalatayanan niyo ito. At kung kaya ko lang talaga, gagawin ko. Pero ngayon, kung mayaalis niyo lang ang lahat ng pag-aalinlangan sa puso niyo, huwag niyong hayaang may kung anong bagay na papasok dyan na makakahadlang, pukot at nagdurusa. Mula pa nung ipinanganak, tumuwid nga't nakapaglakad, normal na't magaling. Kita nyo? May mga pahayag mismo ang mga doktor at Mayo Brothers. At nakita nyo na yun marahil sa Reader's Digest, nito lang. Si Donnie Morton, The Miracle of Donnie Morton. Yung munting batang yun sa California, sa Assemblies of God, doon sa paaralan ng Southwestern Bible School. Yung bata ngay na mimilipit ng husto at nagdurusa na kahit ang John Hopkins at ang Mayo Brothers sinasabi nila mismo, wala ng pag-asa ang batang ito sa mundo. Pero ang Panginoon ngay, ganito ang sabi ng Panginoon. Iba nga, kita nyo? Huwag kayong humayo na walang pag-asa. Ngayon sa susunod na ilang minuto, tayo may mananalangin na. May 12 minuto pa rito. Marahil, pwede na nating simulan ng pila para sa pananalangin. At ngayon, kung sisimulan na natin marahil, kung may konting oras pa tayo, ipinapangako kong mapapalabas ko na kayo ng alas 9:30. Bantayan niyo po. Sige po. Tapos yung mga hindi natin natapos ngayong gabi, itutuloy natin bukas ng gabi. Ngayon lahat po tayo mananalangin na, at lahat po kayo riyan ngayon na dinabigyan ng prayer card o may prayer card o anuman, kayo ngayon magsimula ng manalangin. Kita nyo, ang pananampalataya nyong yan ay gagawa gaya ng kung anong ginawa ni Jesus noon sa mga panahong nagdaan. Maari mong hipuin ang kanyang damit. Ngayon kung ang lahat ay maaari lamang na maging taimtim na ngayon, huwag po tayong palakad-lakad. Tumaimtim po lamang tayo sa mga ilang sandaling ito. Halika rito, Ginoo. Estranghero tayo sa isa't isa sa palagay ko. Kung kaya ko lang natulungan ka, gagawin ko. Iyong, alam mo yan, akin ngang ikalulugod na gawin yon. Pero di ko kaya. Sa totoo lang, nakatayo ka rito ngayon para sa ibang tao na gusto mong may panalangin. Sumasampalataya ka bang pagagalingin siya ng Diyos? Wala sila rito ngayon. Malayo sila. Kanser ang kondisyon. Tama po ba? Sumasampalataya ka bang gagaling sila? Sige, humayo ka na't ipangyayari na ito. Kung sasampalatayanan mo ito, yun lang naman ang kinakailangan mong gawin. Hindi ba't kahanga-hanga ito? Pagpalain ka ng Diyos. Kumusta ka? Tayo man ay estranghero din sa isa't isa. Isa lang siyang lalaking lumapit dito. Hindi kita kilala. Di pa kita nakikita kahit kailan. Pero hayat na parito ka na. Itong mayamang Biblia na ito rito, hawak nito ang pangako na sa makatuwid itong ang salita ng Diyos. At sinasabi ng Biblia rito na ang salita ng Diyos ay kumikilala ng mga pag-iisip, mga mithit, mga haka ng puso at ng iba pa. Kapwa itong sinasabi rito ng salita na nasusulat na pinatutunayan nito na totoo sa pamamagitan ng paunang pagsasabi na rito at sa pagpapangyari rito ng Diyos na maging totoo. Gaya nga ng sinabi niya noon, magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Sinasabi ko lang ito para kausapin ka. Gaya nung pakikipag-usap ng Panginoon sa babae sa may balon. Gaya nung nakita niya si Simon at ang iba pa. May iniinda ka. Ka-opera lang sa'yo. Pumutok uli yun. Naintindihan mo naman siguro kung saan bahagi yung binabanggit ko at kung bakit hindi ko yan pwedeng sabihin dito. At naintindihan mo naman kung bakit, tama ba? Tama. Hindi ko yan pwedeng sabihin dito pero alam mo yun. Naramdaman ko kanina na naisip mo, ano kaya't sabihin niya kaya? O kaya'y parang ganun. Hindi po. Hindi ko yun sasabihin dahil di ko yun pwedeng sabihin dito. Pero magiging maayos na yan ngayon. Humayo ka na't sampalatayanan mo yan. Manampalataya ka sa Diyos. Kumusta ka, Binibini? Sumasampalataya ka ba kay Jesus Kristo na anak ng Diyos? Sumasampalataya ka ba na ako'y lingkod niya? Ikinatutuwa ko yan. Kung may paraan lang ako para tulungan ka, gagawin ko. May nag-iisang paraan lang para matulungan kita. At yun ay sa pamamagitan ng makikita ko. Sa ganun ko lang, kung anong makita ko, yun ang sasabihin ko. I can't see it, well then, I can't say it, of course, until I see it. Because it has to come from Him. It's a divine gift of God that comes from God. Kung di ko makita, bueno, ibig sabihin wala akong masasabi, ayan nga, hanggang sa makita ko muna, dahil kinakailangang manggaling muna yun sa Kanya. Isa nga itong makalangit na kaloob ng Diyos na nanggagaling sa Diyos. Ang problema mo'y yang nasa mata mo. May tumubor yan sa mata mo. Di nga ito nakikita.
pero nasa kaliwang mata mo ito. Saka para malaman mo na ito ngayon, dahil marahil may nagsasabi sa inyo riyan na may iba pa. Nakikita ko na may iba pa siyang problema. May problema rin siya sa kaliwang dibdib niya. Oo, tama, hindi po ba? Ngayon, alam mo na. Ayan nga, kung sa bagay na yan ay napapaisip ka na, ayan mong sabihin ko ito sa iyo. Hindi ka nga taga rito, taga malayong lugar ka, taga Louisiana ka. Humayo ka na't manampalataya ka sa Diyos, at ikay mapapagaling dyan. Amen. Manampalataya ka ng buong puso mo. Manampalataya ka sa Diyos. Huwag ka ngang magalinlangan. Manampalataya ka lamang. How do you do? Kumusta ka? You're really pressed. Mukhang nabibigatan ka. Yang lalaki riyan ay pinahihirapan din ng pagkabagabag. Siya nga, yung medyo ubanin na ang buhok na kulay abo ang Amerikan at nakaupo nakatingin sa akin. May pagkabagabag ka. Hindi po ba, Ginoo? Lumisa na ito sa iyo ngayon. Wala na ito. Purihin ng Diyos. Anong hinipon niya? Hindi ako. Maging yung lalaki sa likuran niya ay nagkaroon ng lakas ng loob dahil dito. Ayaw mo talagang paniwalaan noon na may tirik at mga komplikasyon. Tinatanggap mo ba si Jesus sa oras na ito bilang iyong tagapagpagaling? Sige, maaari mo nang matanggap ang kagalingan mo. Amen. Sampalatayanan mo ito ng buong puso mo. Amen. Sa ganong paraan lamang ito magagawa. Oh, grabing kamangha-mangha talaga. Lahat ba kayo'y sumasampalataya? Lahat kayo? Yung mga kalalakihan dito ngayong gabi, yung mga nandito sa hanay ng mga kalalakihan, yung lalaking nakaupo sa likod niya roon, pinagbubulayan niya ang tungkol dito. May arthritis ka. Sumasampalataya ka ba na pagagalingin niya ng Diyos? Siya nga ba? Kung gano'n ay matatamo mo ito. Oh, grabe. And then you, it's right in a man, looks like, just going right along with man tonight. Wonderful. Thanks be to God. Mga kababaihan, kayo naman, tila puro kalalakihan ng nakakatamo nito. Siya nga, nasa kanila ang pagkilos ngayong gabi. Kahanga-hanga, salamat sa Diyos. Ito po ang isa pang lalaki, nakaupo rito. May kambal na hernia siya. Sumasampalataya ka ba na pagagalingin ng Diyos ang herniang yan? Amen. Matatamo mo na. Yung isa pang lalaki, yung nasa pangalawa sa likod niya, may hernia ka rin. Sumasampalataya ka ba, Ginoo? Matatamo mo rin ito kung sasampalataya ka lamang. Amen. Hallelujah. Sumasampalataya ba kayo sa Diyos? Manampalataya lang kayo. Huwag kayong magalinlangan. Walang malayo sa Diyos. Naniniwala ba kayo roon? Heto ang isang lalaki nakaupo sa tumbok ko. Tinuturo ko siya ng daliri ko ngayon. Nakasuot siya ng salamin. Ubanin na ang buhok. Isa siyang diabetiko. Kung magagawa lang niya na manampalataya ng buong puso niya, pagagalingin siya ng Diyos. Nakaupo ang asawa niya sa tabi niya. Sige, ipatong mo ang kamay mo sa kanya. May problema siya sa kolon. Ipatong mo ang kamay mo sa kanya at manampalataya ka ng buong puso mo at kapwa kayo gagaling. Sumasampalataya ba kayo? Ang problema mo'y pamumuo ng dugo. Diyan sa kaliwang braso mo. May kanser ka. Naoperahan ka. Binigyan ka nila ng ilang gamot. Yung mga gamot na yun ang dahilan kung bakit nagkaroon ka ng pamumuo ng dugo yan na lumala na ng husto. Nananampalataya ka bang pagagalingin yan ng Diyos? Kung gayon, gaya ng sinasampalatayanan mo, ay gayon nga ang ipangyari sa iyo. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, siya nga'y gumaling na. Sa unang tingin ay malusog na binibini. Malakas, ikaw ba'y nananampalataya na si Jesus Kristo ang anak ng Diyos ay nabubuhay? Nananampalataya ka bang nandito siya sa gabing ito? Kung sasabihin ko sa iyo yung bagay na problema sa iyo, sasampalataya ka ba sa kanya ng buong puso mo? You're up for an operation. Nakatakda ka ng maoperahan. Pambabaeng sakit nga. Sakit na pambabae. Kailangan mong maoperahan. May kasama ka ngayon na kinakailangan ding maoperahan. Oo, mas bata sa iyo. Tama. Siya ngang tama yon. Tapos, may tao ka na ipinapanalangin mo. Ang asawa mo. Di pa siya ligtas. At wala siya rito. Sumasampalataya ka ng buong puso mo na haya't maliligtas siya at di ka na operahan pa. Humayo ka na't manampalataya ng buong puso mo ngayon. Amen. Amen. Manampalataya kayo sa Diyos. Nakikita ko kung paano ka lumakad. Ang Diyos lang ang may kayang magpagaling ng kanser. Pero alam ng Diyos kung paano yun isagawa. Sumasampalataya ka bang gagawin niya yun para sa iyo? Kung ganun ay ipinapatong ko ang mga kamay ko sa iyo, kapatid kong babae, sa pangalan ni Jesus Kristo, para sa iyong paggaling. Amen. Humayo ka na. Huwag kang magalinlangan. Manampalataya ka ng buong puso mo. Come, sister. Asthmatic condition. Ladies' trouble. You believe that God will make you well? In the name of Jesus Christ, go and be healed for the glory of God. Amen. All right. Halika rito, kapatid na babae. Sakit na hika, sakit na pambabae. Sumasampalataya ka bang pagagalingin ka ng Diyos? Sa pangalan ni Jesus Kristo, humayo ka na't magaling ka na sa ikaluluwalhati ng Diyos. Amen. Sige,
Diabetiko, sumasampalataya ka ba na pagagalingin niya ng Diyos? Gagamutin ka't magiging ayos na at gagaling ka? Sa pangalan ni Yesus Kristo, humayo ka na't pinagaling ka na. Ngayon kung sumasampalataya ka sa Diyos, sa pagpapatong ng mga kamay gaya nito, mangyayari nga ito. Siya nga, Ginoo, sakit sa likod at problema sa tiyan. Sumasampalataya ka bang pagagalingin ka ng Diyos? Kung gayon ay humayo ka sa pangalan ni Yesus Kristo at magaling ka na sa ikaluluwalhati ng Diyos. Lahat ba'y sumasampalataya? Kumusta ka, Ginoo? Hayan nga't nakikita mong may problema ka sa glandula at dahil doon ay nagkaproblema ka sa puso. Sumasampalataya ka bang pagagalingin ng Diyos ang puso mo't gagaling ka na? Humayo ka sa pangalan ni Yesus Kristo at gumaling na. May gusto akong ipakita sa inyo. Uhubarin ko lang itong relo ko rito. Uhubarin ko. Sumasampalataya ka bang kaya ng Diyos na pagalingin yung problema mo sa baga at pagalingin ka na ng tuluyan? Tama, kaya nga niya. Nakita mo yung nangyari? Sige, pagpalain ka ng Diyos. Humayo ka na't magaling ka na sa pangalan ni Yesus Kristo. Ngayon, akin na ang kamay mo. Gusto kong tingnan mo ang kamay ko. Pagkaraniwan lang gaya ng kamay ng kahit sino, di po ba? Ilalagay ko ang kamay ko rito. Ngayon may nagbago, umumbok. May mga malilit na umbok sa paligid nito. May ulcer ka sa tiyan. Sumasampalataya ka bang pagagalingin niya ng Diyos? Tinatanggap mo na ba ang kagalingan mo ngayon? Panginoong Diyos, sa pangalan ni Yesus Kristo, pagalingin mo ang lalaking ito mula sa mga sandaling ito, Panginoon. Iyo pong alisin na ito sa kanya nang sa gayon makita niya at malaman na ito'y katotohanan. Aking nasusulat dito sa Biblia, sa aking pangalan ay magpapalabas sila ng mga demonyo. Silang mga magsisisampalataya, Panginoon. Ako nga'y sumasampalataya. Sa pangalan ni Yesus Kristo, palayasin mo ang demonyong ito mula sa kapatid kong ito. Amen. Patingin nga uli ng kamay mo. Ngayon, hindi ba't di na siya katulad nung kanina, di ba? Magaling ka na. Humayo ka't magaling ka na. Sakit na hika, nananampalataya ka bang pagagalingin niya ng Diyos? Humayo ka na't huminga na ng maayos sa pangalan ni Yesus Kristo at ikay pinagaling na. Amen. Manampalataya ka lamang. Ang Diyos ay nagpapagaling ng sakit sa likod at nagpapagaling ng tao. Sinasampalatayanan mo ba yan? Sige, humayo ka na sa daan mo at sabihin mo, salamat sa iyo, Panginoong Yesus, at ako'y pinagaling na. Huwag na huwag kayong magalinlangan diyan sa buong puso nyo. Amen. Ano kaya kung sabihin ko sa iyo na pinagaling ka na riyan sa mismong kinaupuan mo? Masasampalatayanan mo kaya? Sige, humayo ka na sa daan mo ng may kagalakan, sabihin mo, salamat sa iyo, Panginoong Yesus, at matatamo mo ang inihiling mo. Sige, halika rito, Ginoo. Sumasampalataya ka ba? May gusto akong ipakita sa iyo rito. Lilitaw nga ito sa mga kamay mo. Sabihin mo, bumaling ka rito sa kamay ko rito. Wala ngang kakaiba. Nakikita mo, di ba? Ngayon nagbabago na. Umuumbok na. May malilit na puti-puti riyan na gumagalaw. Gusto mo bang makakain na ng hapunan at gumanda na yung pakiramdam mo? Sumasampalataya ka bang magagawa mo? Sumasampalataya ka bang itong mga bagay na nakikita mo ngayon ay nanggagaling sa Diyos? Ngayon tingnan mo uli ang kamay mo. Tapos itong kamay ko uli. Wala na yun ngayon. Kaya naman, kumain ka na. Napangyari na ito ng pananampalataya mo, kapatid. Sabihin nga natin, purihin ng Diyos. Lahat po tayo. Siya ngayon nananatili kahapon. Ngayon, sumasampalataya ba kayo na kapag papatungan natin ng mga kamay ang mga may sakit, sila'y gagaling? Siya nga namang naniniwala kayo. Sumasampalataya ka ba doon, kapatid na babae? Sa pangalan ni Yesus Kristo, humayo ka't gumaling na at maging maayos na para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Amen. O Panginoong Diyos, may likha ng kalangitan at lupa. Sa lahat ng mga napangyari sa gusaling ito ngayong gabi, batid naming nandito ka nga ngayon. Naway ang kapangyarihan ng Diyos ay pagalingin ng kapatid kong ito sa ikaluluwalhati mo. Amen. Halika na rito. Manampalataya ka. Sumasampalataya ka ba ng buong puso mo? Di ka na nga uli magiging pilay pa kung gayon. Sa pangalan ni Yesus Kristo, naway humayo na siya't gumaling na para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Amen. Humayo ka na. Huwag ka nang magalinlangan pa. Manampalataya ka ng buong puso mo. Puso't maging ang tiyan. Naapektuhan ng tiyan yung puso. Panginoong Yesus, iyong pagalingin ang kapatid kong ito. Sa pangalan ni Yesus Kristo, ako'y dumadalangin. Amen. Nung araw ay ganoon ang lagi naming ginagawa. Matagal na. Nananalangin, alam nyo. Ngayon, wala ka namang dapat ipangamba, di po ba? Di po ba? Wala kang dapat ipangamba. Pero nangangamba ka nga, hayan nga. Siya nga. Lahat sila riyan. Halos lahat nga sila riyan. Sila man ay may kaparehas mo rin kalagayan. Sila nga. Sige, ipapakita ko sa iyo. Ilan po ang nangangamba ngayon dyan? Itaas niyo po ang inyong kamay. Itaas niyo po ang inyong kamay. Matatawag mo bang marami yon? Kita mo? Hindi nga. Pero hayaan mong ipakita ko sa iyo na tagapagpagaling nga ang Diyos. Dahil nalalaman kong gagaling ka nga. Kita mo? Frankly, it's already over right now. Right. Amen. That shadow went away from her right there. Go on. Rejoice and say praise the Lord. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Kung tutuusin, tapos na nga ito sa mismong sandaling ito. Siya nga. Amen. Yung aninong yun ay lumisan na sa kanya.
Ayun na. Humayo ka na ng may kagalakan at sabihin mo, purihin ang Panginoon. Amen. Gusto mo bang makahinga ka uli ng maayos? At oo nga, talaga namang napakainam nun. Sumasampalataya ka ba na magagawa nga niya? Kung gayon ay humayo ka na sa iyong daan at humayo ka na. Sa pangalan ni Jesus Kristo, naway ito'y mangyari na. Amen. Ngayon alam mo nga na nangangailangan ka talaga ng tulong. O kung hindi ay mamamatay ka. Papatayin ka nun kung di ka makakakuha ng tulong. Narito ang Diyos para tulungan ka. Sumasampalataya ka ba doon? Sure what an evil thing that is. Let me have your hand here. You're aware of it, was you? Cancer. You're aware of having cancer. Sige't ipapakita ko sa iyo kung ganong kasama ang bagay na yan. Akin narito ang kamay mo. Alam mo na ito na kanser ito. Alam mo bang may kanser ka? Magagawa mo bang manampalataya ng buong puso mo kasama ko? Mamamatay nga ang taong ito kung di siya pagagalingin ng Diyos. Kanser nga ito. O Diyos, sinasabi ng salita na sa aking pangalan ay magpapalabas sila ng mga demonyo. At kung iyong ginawa ito sa iba, Panginoong Yesus, gawin mo rin ito sa lalaking ito rito. Iyong itulot ang kapangyarihan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat na lumukob sa Kanya at iligtas ang kanyang buhay sa ikaluluwalhati ng Diyos sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen. Humayo ka na't kalimutan mo na yan. Sabihin mo lamang, salamat sa iyo, Panginoon, at humayo ka na't pinagaling ka na sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ngayon, kinakailangan ka ngang maoperahan. Ganun nga, diyan sa tumor na yan. Pero ang Diyos nga, kung nagawang alisin ang tumor sa asawa ko, magagawa ring alisin yan sa iyo. Sumasampalataya ka ba? Sinasampalatayanan mo bang totoo yung kwentong yon na kinuwento ko kanina? Heto nga ang kamay ko na nakapatong dito sa may Biblia na totoo ngayon. Ngayon alam mo ngang nandito ang Espiritu Santo. Hindi kita kilala. Di pa kita nakikita kahit kailan. At kung masasabi ko sa iyo ang problema sa iyo, patunay lang yan na may kung anong bagay na nagsasabi noon sa akin. Bueno, ang siring bagay na yun ang nagalis ng tumor na yun sa asawa ko. Kita mo? Ngayon, sumasampalataya ka ba na basta ipapanalangin lang kita at papatungan kita ng kamay, ay mawawala ang tumor na yan sa iyo? Sasampalatayanan mo ba ito ng buong puso mo? Sige, halika rito. Lahat po kayo'y sumasampalatayang kasama ko. Panginoong Yesus, itulot mo ng iyong biyaya at habagay lumukob sa babaeng ito, habang ipinapatong ko ang mga kamay ko sa kanya, at sa liwanag ng salita ng Diyos, naway ang tumor na ito'y supilin na, at ang babae naway mamuhay na sa kaluluwalhati ng Diyos, sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen. Pagpalain ka ng Diyos, humayo ka na't manampalataya. Sabihin mo, salamat sa iyo, Panginoon, at mawawala na yan ng tuluyan. Ngayon, ilan pa? Lumampas na tayo ng 3 minuto. Tapos na ako. Lumampas lang ng 3 minuto. Paririto ako uli bukas ng gabi ng ganito ring oras, Carl. Ilan po rito ang nagmamahal talaga sa Panginoon ngayon? Ilan po rito ang nananampalatayang pinagaling ng mga taong ito rito? Bukas ng gabi, sisikapin kong baguhin naman yon at ipakita sa inyong lahat kung paano yun umiiral at kung paano yun kumikilos kung loobin ng Panginoon. At ngayon nga ipagpalain ng bawat isa sa inyo ng Panginoon. Meron po ba ritong kumbinsido sa sarili nila na sila'y makasalanan at nagnanais na maglingkod kay Jesus Kristo bilang kanilang tulong? Tanggapin si Jesus bilang kanilang tagapagligtas? Maaari po ba kayong tumayo rito ngayon na tayo po'y dumulog ng pananalangin kasama nyo? Ikinalulugod namin gawin yon. Ang paanyaya po rito ay bukas sa lahat at ginagawa natin itong mga gawain ito para sa pagpapagaling. Makalangit na pagpapagaling. Pero hindi puro pagpapagaling. Nananalangin tayo para sa mga lipos ng karamdaman at tayo rin sa mga taong lipos ng kasalanan. Yun nga ang unang-una. Nais namin lumapit lang kayo. At lumapit lang po kayo pansumandali. Tumayo po rito kasama namin sa pananalangin. Ikalulugod naming manalangin kasama nyo. Gawin ang lahat ng magagawa namin, matulungan lang kayo. Magagawa niyo po ba? May makasalanan po ba rito sa gusaling ito na nagnanais tumayo sa gabing ito, sabihin, ako'y lalapit at tatanggapin ko si Jesus Kristo bilang personal kong tagapagligtas. Nais kong maligtas ngayong gabi. Pagpalain ka ng Diyos. Ito po ang isang lalaki. Pagpalain ka ng Diyos. Meron pa po ba? Meron pa kayang iba pa? Ganyan nga't gusto kong makitang lumalapit ang mga tao. Lumapit lang po kayo. Bukas na bukas ito sa lahat. At sabihin nyo, nagkamali ako. Nais kong may tama. At mga kapatid kong lalaki, kapatid kong babae, sa harap ng 5 o 6 na daang tao rito, o ilan man na narito ngayon, di ko po alam. Pero ito ngang mga taong nagsitayo rito ay alam nilang totoo ngayon. Ni kailanman ay di ako pinahintulutan ng Diyos na magsalita ng taliwas doon sa propesiyang yun. Ilan po kaya rito ang magsasabing, tama yun. Itaas nyo nga inyong mga kamay bilang saksi. Kita nyo? Laging tama. Kanyang ililigtas kayo kung lalapit lamang kayo na kahit may simpleng pananampalataya. At sampalatayanan ito, talos nga niya ang lihim ng puso. Ano kayang dahilan na tinatawag ko kayo rito sa mga oras na ito, na para bang humuhugong ang gusaling ito sa akin? Ang dahilan nga'y may kung anong bagay na nagsasabing,
magtawag ka. Paano kung alam na di lang yung isang tao rito ang may huling pagkakataon? Maaring marami pa rito ngayon. Kung meron pa, maaari po bang lumapit na kayo habang iniyuyuko natin ang ating mga ulo? Lumapit ka lang, Ginoo. Pagpalain ka ng Diyos. Mainam yan. Panginoon, pagalingin mo siya, paigihin siya, at gawin ito. Ito para sa Kanya. Lumapit ka lang. Meron pa po ba? 3. Sa bibig ng 3 saksi ay pagtitibayin nga ito. Ngayon mga kapatid, sa pagkakatayo nyo riyan, ginagawa nyo nga ang pinakamatapang na dapat gawin. Ang mga taong lipos ng karamdaman, gagawin nga nilang lahat, gumaling lang sila. Pero kung ang tao ay mapagtatanto niya na siya'y lipos ng kasalanan, yun nga ang pinakamatinding karamdaman. Ang mga taong ito na lumapit ngayong gabi, alam ko na may ilan pang mga kanser ang lumisan habang nakatayo tayo rito. Yun nga ang totoo. Nakita ko ang mga aninong lumilisan. At hindi po ako isang panatiko. Alam ko lang na totoo ito. Maraming tao ang napagaling. Subalit marahil siguro, bukas makalawa, kung mabubuhay pa sila ng matagal, sila ngay magkakasakit uli. Maaring tamaan sila ng pulmonya. May bagay kasing kailangan kumuha sa kanila sa buhay na ito. Kamatayan nga ang gagawa nun. Ngayon, pero itong ginagawa nyo ngayon, tinatanggap nyo ang buhay na walang hanggan. Masdan nyo yung sinabi ni Jesus. Siya na dumirinig ng aking mga salita. Ang ibig sabihin ng dumirinig ay umuunawa. Kita nyo? Siya na dumirinig ng aking mga salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at di na mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Ang ginagawa nyo ngay ang pinakamagiting na magagawa nyo kahit kailan. Inihiling ko sa kongregasyon na tumayo po bilang pag-alaala rito habang nananalangin tayo. Kung may mga ministro po rito na nagnanais na lumapit dito at patungan ng kamay ang mga kalalakihan dito kasama ko, at akin ngang ikalulugod na gawin nyo yun. Kung gagawin nyo, lumapit lang po kayo at patungan sila ng inyong mga kamay. Lahat po'y tumaintin na ngayon. Makalangit na Ama, sa iyong banal na presensya, hindi sa ilalim ng emosyon, bagkus sa ilalim ng pangunguna ng Espiritu Santo sa oras na ito ng makalangit na pagpapagaling. Nung masaksihan nila si Jesus na ginagawa ang siyaring mga bagay na ito, 2,000 taon na ang nakararaan ngayon. At nasasaksihan nilang ginagawa niya uli ang gayon din ngayon na marami mga gawa tulad nung una. Sabi dun, marami ang sumampalataya sa Kanya dahil sa Kanyang mga gawa. Marami ang sumampalataya sa Kanya ngayong gabi dahil sa Kanyang mga gawa. Hetong nakatayo rito ang 3 mahalagang kaluluwa. 3 lalaki. Tila ba, Panginoon, kadalasan ay kababaihan, pero sa gabing ito ay pawang kalalakihan mula kanina pa. At dumadalangin kami, makalangit na Ama, na iyong tanggapin ang kanilang pagpapahayag habang inihahayag nila na sila'y lubhang nagkamali. At naghahangat sila ngayon na magkaroon ng buhay at taglayin nyo ng may kasaganahan sa pamamagitan ni Jesus Kristo. Iyong alisin ang bawat maitim na mantsa ng kasalanan. Iyong dinggin ako, Panginoon, habang ako'y nananalangin. Itinatagubilin ko sila sa iyong mga kamay. At sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong salita, nang sabi doon, ang lumalapit sa akin, sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. Kaya ang ibig sabihin, tatanggapin mo nga sila, Panginoon, sapagkat sila'y lumapit at sinabi ng iyong salita na di mo sila itataboy. At sila nga'y lumapit, nananampalataya na iyo po silang patatawarin. At magmula sa gabing ito, kanila ka pong paglilingkuran sa nalalabing panahon ng buhay nila. Inihihiwalay ang mga sarili sa kasalanan. Idinadalangin ko, makalangit na Ama, na iyong ibubuhos ang banal na Espiritu sa kanila, na iyong ngang pupunuin sila ng iyong makalangit na kapangyarihan. Na di lang sila basta mga Kristiyano, bagkus ay mga instrumento ng paglilingkod na pinuno sa hustong sukat ng Espiritu Santo na sila nga'y makatulong sa paghahatid ng mensahe sa iba pa. Panginoong Jesus, itinatagubilin ko sila sa iyo ngayon, sa iyong salita, na nangakong sila'y patatawarin. Akin siyang ibabangon sa huling araw, yan ang sabi mo, at batid kong ang iyong mga salita ay totoo. Amin ngang ipinangungusap ang mga ito kanina, hindi ito nabibigo. At ang salita'y dumating sa mga lalaking ito, at sila nga'y nagsilapit na ngayon upang sundin ang salita. At batid kong nga na sa puntong ito rito, ng pagpapatawad, na gagawin mo ito, dahil ang iyong mga salita ay di nabibigo, sa pangalan ni Jesus. Habang nakayuko ang mga ulo natin ngayon, sa inyo mga kapatid na nakatayo rito ngayong gabi, inyo ngang ginawa ang natatanging bagay na dapat gawin. Kapag kumbinsido ka kasi na ikay mali, ibig sabihin, kinukundina ka dahil sa kasalanan, sa mga bagay na nagawa mong mali. May isang paraan lang para mapatawad, at yun ay sa pamamagitan ng krus. At kayo nga'y nagsilapit dito ngayong gabi sa harap ng lahat ng mga taong narito,
upang tanggapin siya bilang inyong tagapagligtas na kayo nga'y kumbensido na nagkamali kayo. Nakondena, kumbensido na siyang tama. Nakondena na mali kayo. At siya nga'y namatay para sa mga makasalanan. Yun ang dahilan ng pagparito niya dito sa lupa. Ang mamatay para sa mga makasalanan. Isang bagay lang ang hinihingi sa inyo. Yun ay ang tanggaping walang bayad ang pagkamatay niya para sa inyo. Maaari niyo bang gawin yun? Maaari niyo bang tanggapin siya bilang tagapagligtas niyo? Ilagay niyo na sa inyong likuran ang mga pagkakasalan niyo at tanggapin niyo na siya bilang inyong personal na tagapagligtas sa mismong sandaling ito. Kung tinatanggap niyo, itaas niyo po ang inyong kanang kamay sa kanya. Tatanggapin ko. Pagpalain kayo ng Diyos. Ibig sabihin nga niya na itapos na. Kung naniniwala kayo na ako'y lingkod ng Diyos, eto nga't sinasabi yon sa kanyang salita. Ang inyong mga kasalanan ay nasa inyo ng likuran. Wala na ang mga ito. Nasa dagat na ng pagkalimot ang mga ito. Hindi na niya ito aalalahanin pa. Kayo mga bago nang nilalang sa kanya sa gabing ito. Ngayon naman, lalapit nga ang mga kapatid na lalaki rito at papatungan kayo ng mga kamay. At sa mga ministro na nakatayo rito sa malapit, lumapit lang po kayo. Patungan niyo sila ng kamay din. At pagpalain natin sila nang sa gayon, patanggap nila ang Espiritu Santo. Lumapit lang po kayo. Makalangit na Ama, puspusin mo ang mainam na kapatid na ito ng puspusin siya, ang kapatid kong lalaki rito ng bautismo ng banal na Espiritu. Puspusin mo siya, ang kapatid kong ito, Panginoon, ngayong gabi ng banal na Espiritu. Iyo pong ipagkaloob ito sa pangalan ni Jesus Kristo, habang itinatagubilin ko sila sa iyo bilang iyong mga lingkod. Amen. Ngayon, maaari nyo nang itaas ang inyong mga ulo. Ang mga lalaking ito rito ay kanilang tinanggap na si Kristo bilang kanilang tagapagligtas. Ang mga kasalanan ng nakaraan ay napatawad na. Yan nga ang salita ng Diyos. Ilan po rito ang nalalamang yan nga ang totoo. Ngayon, hinihiling ko sa inyo na humarap na kayo sa mga tao, mga kaibigan. Kaya't sinabi nga niyang, kung ikahiya ninyo ako sa harap ng mga tao, ay ikahihiya ko kayo sa harap ng Ama. Ang kumikilala sa akin sa harap ng mga tao, ay kikilalanin ko naman sa harap ng aking Ama at ng banal na mga anghel. Itaas niyo ang inyong mga kamay para ipakita na inihahayag niyo si Jesus Kristo bilang inyong tagapagligtas, na tinatanggap niyo na siya bilang inyong tagapagligtas na ngayon. Sige lang kapatid na narito, itaas mo. Ikaw na lumapit dito sa altar kanina, itaas mo ang iyong kamay para makita ng mga tao. Ang kumikilala sa akin sa harap ng mga tao, ay kikilalanin ko rin naman sa harap ng aking Ama at ng banal na mga anghel. Ngayon, habang iniyuyuko natin ang ating mga ulo para sa pagtatapos, nais kong ang bawat isa sa inyo, kung magagawa nyo, lumapit lang kayo rito at makipagkamay sa mga kapatiran, at anyayahan nyo sila sa inyong mga simbahan. May ilan sa inyo na mga pastor, alalayan nyo po sila mula rito, para tanggapin ang bautismo ng banal na Espiritu. Pagpalain kayo ng Diyos, pagalingin nawa kayo ng Diyos, pagkalooban nawa kayo ng Diyos ng biyaya, kasaganahan, yan ang taos-puso kong itinadalangin. Atin na pong iyuko ang ating mga ulo pansumandali. Sa palagay ko, eto na si kapatid na lalaking Rose para sa pagtatapos na pananalangin. Sige po, kapatid na lalaking Rose.